97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kasalanan ay kayang pagtakpan ng kasinungalingan. Pero tandaan mo rin na may kasabihan tayo na walang lihim ang hindi nabubunyag. Ikaw, nagawa mo na bang ibintang sa iba ang kasalanan mo? Dear Papa Dudut, may oras sa buhay natin na kapag nakakagawa tayo ng isang pagkakamali, ay gusto nating pagtakpan yon para hindi tayo mapahamak. At sa takot natin na mabuko sa ginawa nating pagkakamali, ay maghahanap tayo ng ibang tao na pwedeng pagbuntungan nito. Isang magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clara, 38 years old at isang housewife at nakatira ngayon dito sa Malabon. Matagal niyo na po akong listener, Papa Dudut. Sa umaga, sa tanghali at sa gabi ay wala po talagang lipatan. Solid kaming Barangay LS dito sa amin. At ang Barangay Love Stories ang pinaka-paborito kong programa sa lahat. Dahil sa ganda ng mga kwento ng inyong mga letter sender at sa galing na rin ng inyong mga aktor at sa inyong pagbabasa. Naiiyak talaga ako tuwing tanghali. Papa Dudut, matagal ko na rin pong gustong magpadala ng sulat ko. Pero ilang ulit ko po muna itong pinag-isipan. Dahil isa ito sa masasabi ko na hindi magandang parte ng buhay ko. Kaya naman ngayon pa lamang po ay sasabihin ko na marami akong binago na pangalan at lugar sa ibabahagi kong kwento. Para na rin sana maitago at maproteksyonan ang aking sarili at pamilya. Medyo maselan at sensitibo po kasi ang kwentong ibabahagi ko sa araw na ito. Pero ang lahat po ng mga pangyayari sa sulat ko na inyong mababasa ay totoong nangyari sa buhay ko. Papa Dudut, solong anak lang ako ng daddy ko at masasabi ko na lumaki po talaga ako na medyo spoiled dahil lahat ng gusto ko ay nasusunod. Lalo na kapag material na bagay ay ibinibigay niya sa akin. Maaga rin kasi akong naulila sa mami ko. Kaya naman mag-isa na lamang si daddy na pinaparamdamang pagmamahal sa akin bilang isang magulang. At dahil medyo spoiled nga po ako ay aaminin ko na hindi rin masyadong naging maganda ang ugali ko noon, Papa Dudut. Pasaway ako sa bahay, school at sa church namin. Bawal po kasi sa religion namin ang mag-boyfriend kapag wala pa sa tamang edad. O kaya ay hindi naman kasapi ng aming relihiyon. Pero mula high school hanggang college ay nakailang boyfriend na po ako. Siyempre lahat yun ay patago at hindi alam ng daddy ko. May mataas kasi siyang katungkulan sa simbahan namin at ayoko na masira ang pangalan niya ng dahil lang sa akin. Kaya naman lahat ng kalokohan ko ay ginagawa ko ng palihim. Nakakaantok naman. Uy Clara, bakit nandito ka pa sa simbahan? Hinihintay ko pa kasi si Daddy. Kinakausap pa siya ni na pastor sa opisina. Nako, mukhang matagal pa yan. Oo nga eh. Naiinip na nga ako. Ikaw, bakit pala nandito ka pa rin? Kami kasi yung naka-assign ngayon sa pagbabalot ng mga pagkain at damit na idodonate doon sa churchmates natin na nasunugan. Inaantok na rin ako doon sa loob kaya tumakas muna ako. Parehas pala tayo eh. Nakakatamad naman kasi talaga dito sa simbahan natin. Wala man lang pogi para bigyan tayo ng inspirasyon para sipagin na umattend ng mga church service. Speaking of pogi, hindi mo pa siguro nakikilala si Nelson. Nelson? Sino yun?
Bago lang yun dito sa church natin, pero matagal na siyang kasapi ng relihiyon natin. Galing kasi silang mag-ina sa probinsya at kalilipat lang dito sa lugar natin. Okay, so anong meron sa kanya? Kasi 'di ba naghahanap ka ng pogi dito sa church? Naku, Clara, pag nakita mo yung si Nelson, sisipagin ka ng umattend lagi ng mga service natin. Talaga lang ha? Baka mamaya mukhang paalang yung Nelson na yan. Uy, Lori! Nandiyan ka lang pala. Kanina ka pa hinahanap dun sa stockroom ni na tita kasi bigla ka raw nawala. Ano kasi? Eto kasing si Clara may tinatanong tungkol sa isang subject nila sa school. Sabi ko nga i-email na lang niya sa akin mamaya. Oo nga pala Clara, ito si Nelson, yung bagong churchmate natin dito. Nelson, si Clara, best friend ko. Nice to meet you, Clara. Ganon din ako, Nelson. Alam mo, totoo pala yung sinasabi ni Lori kanina tungkol sa'yo. Ano yon? Nagwapo ka raw sa malapitan. Uy, wala akong sinabing ganyan ah. Palabiro ka pala, Clara. Sige na, babalik na ako sa stockroom. Lori, sumunod ka rin doon ha? Oo, pakisabi kina tita na pabalik na rin ako. Makakarating. Balik muna ako doon. Bye. Grabe, Lori! Ang gwapo pala talaga ng Nelson na yun. Sabi ko naman sa'yo Kaya lang medyo suplado yan kasi solong anak lang. Tapos sila lang ng nanay niyang magkasama. Ang alam ko pa, working student siya. Tapos active pa dito sa mga service at activity ng church natin. Kaya ayan, medyo seryoso talaga sa buhay. Alam mo yan talaga yung mga tipo kong lalaki Yung kunwaring suplado at seryoso pero nasa loob naman ng kulo. Talaga ba? Kaya lang mukhang hindi ka type Kita mo nga hindi man lang nakipagkamay sa'yo. Nahihiya lang yun pero ramdam ko na type niya rin ako. Gusto mo magpustahan pa tayo In 1 month, boyfriend ko na yung si Nelson. Sige ba? Pupusta ako ng 1,000. Hindi ka papansinin yan. Aba, wala kang kabilib-bilib sa akin ha. Makukuha ko rin kaagad yung Nelson na yan, makikita mo. Magiging boyfriend ko rin yan. Ha? Papadudot mahilig talaga ako sa gwapo. Lalo na yung maganda ang mga mata. At ang pinaka gusto ko sa lalaki bukod sa itsura ay ang pagiging suplado nila at medyo seryoso sa buhay. Hindi naman kasi sa pagyayabang papadudot pero masasabi ko na isa akong babae na sinuwerteng makakuha ng magandang mukha at pangangatawan. Matangos ang ilong ko. Bilugan ang mga mata. Maganda ang ngipin at makinis ang kutis ko. May ilang beses na rin akong sumali sa mga beauty pageant noon at madalas naman akong nananalo. Kaya mataas ang confidence at paniniwala ko na maganda talaga ako physically. At nagiging challenge talaga para sa akin kapag may isang lalaki na hindi ako pinapansin. At tama po si Lori, papadudot. Nang makilala ko noon si Nelson ay naramdaman ko na parang hindi siya masyadong attracted sa akin. Kaya naman lalo ko siyang nagustuhan. Yung itsura niya kasi talaga ang type na type ko. Matangkad, medyo matipuno ang pangangatawan at maayos din kung manamit siya. Idagdag pa na matangos din ang ilong niya at maganda talaga ang mga mata niya. Kaya naman gustong gusto ko talaga na siya ang maging boyfriend ko noon. Hindi lang dahil sa pustahan namin ni Lori. Kung hindi dahil parang na love at first sight ako kay Nelson ng araw na yon. Nax! Anong masamang hangin ang umihip sa'yo at naisipan mong tumulong ngayon sa pagre-repack nitong mga dilata at bigas dito sa likod ng simbahan? Wala lang. Ayoko lang umuwi ng maaga kaya nagpaiwan ako kay daddy dito. Ayaw mo lang umuwi ng maaga? O may pagpapakyutan ka lang dito? Wala no. Bawal na bang maging masipag paminsan-minsan? Sus! Para namang hindi kita kilala. Alam ko na yung mga galawan mo, Clara.
Lalo na at mag-iisang linggo na pero hindi ka pa rin pinapansin ni Nelson. Anong hindi? Close na kaya kaming dalawa? Close ba yun? Ni hindi ka nga niya tinitignan man lang kapag nasa loob tayo ng simbahan? Siyempre, nahihiya lang yun. Ang tingin ko kasi talaga sa kanya, alam mo, mahiyain siya at may pagkatorpe. Okay, sabi mo eh. O teka, ayan na si Nelson, papalapit na dito. Oh, Lori. Akala ko may lakad ka ngayon. Na-cancel eh, kaya tumutulong na lang ako dito kay na mama. Lumabas lang siya saglit kasi bibili daw ng makakain natin. Mabuti na rin yung nandito ka para maaga nating matapos to. Hi Nelson, good morning! Nandito rin ako, katabi ni Lori. Good morning, Clara. Mabuti at naisipan mo ngayong tumulong sa pag-aayos nitong relief goods na ipamimigay natin sa nasalanta ng bagyo. Nako, palagi naman akong tumutulong dito. Hindi lang talaga ako nakakapunta ng mga nakaraang araw dahil busy ako sa school. Pero madalas talaga ako dito, lalo na't kasama sa mga nag-aayos ng lahat ng to ang daddy ko. Oo nga eh. Narinig ko na isa raw siya sa may idea na gawin ang pamimigay ng relief goods na to. Yung daddy ko kasi, palaging may magandang plano para sa ikabubuti ng kapwa natin. Kahit nga hindi nating member dito sa simbahan, palagi pa rin niyang tinutulungan eh. Maawain kasi yun. Siya nga rin ang palaging kinakausap ni Pastor at kinukuhanan ng idea kung paano pa tayo pwedeng makatulong sa ibang tao. Sa tingin ko nga, sa kanya ko rin naman ang kabaitan at kasipagan ko. Ang sabi kasi niya, mataray daw ang mommy ko nung nabubuhay pa siya. Eh hindi naman ako mataray at suplada, kaya siguro lahat ng lambing at pait ko sa katawan, kay daddy ko talaga nakuha. Clara, excuse me lang ha. May gagawin lang muna ako sa labas. Naalala ko kasi na may nakita akong mga kahon doon na walang laman. Aayusin ko muna since nandito naman na kayo at nagre-repack ng mga delata. Sige. Pero bumalik ka kaagad ha. Oo, kapag natapos ko kaagad yon. O siya, labas muna ako ha. Okay. Nako, Clara, mukhang matatalo ka ngayon sa pustahan natin ah. Anong matatalo? Wala pa nga akong ginagawa eh. Halata naman kasi eh, hindi ka talaga type ni Nelson. Pakipot lang yun. Makikita mo, bibigay din yun at magiging boyfriend ko siya. Diyan naman talaga ako bilib sa'yo eh, sa taas ng confidence mo sa sarili mo. Basta hindi ko talaga siya titigilan hanggat hindi ko siya nakukuha. Wala pa yatang lalaki ang dumidedma sa beauty ko. Bigyan mo lang ako ng ilang linggo pa. May in love din yung Nelson na yan sa akin. Papadudod sa lahat ng lalaking pinagpakitan ko noon, nayaaminin ko na kay Nelson talaga ako pinaka nahirapan. Oo, pinapansin at kinakausap naman niya ako pero saglit lang talaga at palagi pang malamig ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko alam kung hindi niya lang ba talaga ako type o baka nagpapakipot lang talaga siya sa akin. Kaya naman umeffort talaga ako para mapansin niya. Kung noon ay isang beses sa isang linggo lang kung pumunta ako sa simbahan namin. Naging madalas na po yun mula na nga nang makilala ko si Nelson. Tumutulong ako sa ibang gawain ng church namin kagaya ng community service at pagpunta sa mga bahay ng iba naming churchmates para sa mga munting pagtitipon. Nagpa-practice din ako sa mga activity na hindi ko talaga ginagawa dati dahil naiinip ako sa mga yon. Sobrang active po kasi talaga ni Nelson sa mga church activity namin at yon ang nakikita kong paraan para magkalapit kaming dalawa. Dahil nga sa effort ko, papadudot ay nagawa kong malaman sa ibang mga churchmate namin ang mga bagay-bagay tungkol kay Nelson. Nalaman ko na nag-iisang anak lang din pala siya at matagal nang patay ang tatay niya. Kaya tanging nanay na lamang niya ang kasama niya sa buhay. Nalaman ko rin na masipag pala talagang tao si Nelson dahil bukod sa mga church activity, pag-aaral at pagtatrabaho ay siya lang din ang nag-aalaga sa nanay niya na medyo mahina na dahil sa sakit nito sa kidney. Doon ako lalong humanga sa kanya, papadudot.
At doon ko rin naramdaman na gusto ko talaga siyang maging boyfriend. Ako pa naman yung tipo ng babae na hindi susuko hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko, mapabagay man o tao. Papadudot, ilang 3 linggo na noon ang nakalipas mula nang makilala ko si Nelson, pero wala pa ring pagbabago sa closeness naming dalawa. Medyo malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin at hindi pa rin siya gaanong kasweet kapag nag-uusap kami. In short ay mukhang hindi pa rin talaga siya interesado para sa akin. Kaya umisip pa ako ng ibang paraan na pwede kong gamitin para maging mas close kaming dalawa. Isa sa mga bagay na nalaman ko tungkol sa kanya ay ang pagiging mahilig niya sa music at sa mga bata. Kaya naman sinabi ko kay Nelson, Papadudot, na magkakaroon kami ng mini event sa bahay namin para sa mga batang lumaki sa bahay ampunan. Nakita ko ang tuwa at excitement sa mga mata ni Nelson, lalo na nang itanong ko sa kanya kung pwede ba siyang tumugtog at kumanta sa event na yon. Hindi naman niya tinanggihan ang invitation ko, Papadudot. Nag-thank you pa siya kasi matagal na raw siyang hindi nakakatugtog sa isang event. Sobrang excited na raw niya at sana daw ay mapasaya niya ang mga bata. Ang hindi niya alam, Papadudot, ako naman ang nananalangin noon na sana ay mapasaya niya ako kapag nasolo ko na siya sa bahay namin. Araw pa naman ang Sabado yon at buong araw nawala si Daddy sa bahay dahil may lalakarin siya sa trabaho niya. Kaya ang naisip ko noon ay buong araw ko rin na masusolo si Nelson sa loob ng bahay namin. Nako, Clara, mag-ingat ka dyan sa kalokohan mo ah. Alam mo naman na bawal sa church natin na may makitang magkasama na lalaki at babae sa loob ng isang bahay na walang ibang kasamang magulang. Oo, sinisigurado ko rin naman na kapag ganitong oras, busy ang mga kapitbahay namin kaya walang pwedeng gumawa ng chismis sa amin ni Nelson. Naku Lori, nandito na pala si Nelson. Nakita ko rito sa may bintana namin na siyang nagbukas ng gate. Tawagan na lang kita mamaya. Bye! O sige, good luck sa'yo. Bye! Clara? Tao po. Oh Nelson, ikaw na pala yan. Kanina pa kita hinihintay eh. Sorry ha. Sinamahan ko kasi muna si nanay sa treatment niya bago ako bumiyahe papunta dito. Ayos lang. Lika, pasok ka. Wala pa pala ang mga bata dito sa bahay niyo? Akala ko bago magtanghalian magsisimula ang event. Papunta na sila. Medyo malilate lang din. Samahan mo pala muna ako sa kwarto. May kukunin lang ako doon. Ha? Baka pwedeng mamaya mo na lang kunin. Ano ka ba? Wala naman akong gagawin na masama sa'yo. Nandun kasi ang piano ko. Hindi ko kayang buhatin kung mag-isa lang ako. Okay. Sige. Ang laki pala ng kwarto mo. Saan ba dito nakalagay ang piano mo? Bakit sinarado mo yung pinto? Clara, sandali lang. Itigil mo nga yung paghalik mo sa akin. Ikaw naman, Nelson. Napakapakipot mo. Hayaan mo na nga lang ako sa ginagawa ko. Alam mo, lalabas na ako. At mabuti pa siguro kung umalis na rin ako dahil parang wala namang event na mangyayari dito sa bahay niyo eh. Eh di tayo na lang ang gumawa ng event dito sa kwarto ko. Clara, sandali nga. Pwede bang itigil mo na yung ginagawa mo sa akin? Mali to eh. Clara, nasan ka? Nakapag-almusal ka na ba? May dala akong pagkain dito. Si Daddy? Hindi pwede to. Dapat mamaya pa siya uwi ah. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Lalabas na ako ng kwarto mo at sasabihin ko sa kanya lahat ng kalokohan mo na to. Hindi! Hindi ka lalabas! Nelson, tama na! Ayoko sabi! Bitawan mo ako! Clara, ano ba yung sinasabi mo? Bakit pinupulit mo yung damit mo?
Lintik na! Anong ginagawa mo sa anak ko? Sir, wala po akong ginawa na kahit ano kay Clara. Magpapaliwanag po ako. Wala po akong... Papatayin kitang hayop ka! Papatayin kita! Daddy, tama na po! Bitawan niyo na po si Nelson! Baka mapatay niyo siya! Papadudod sa sobrang takot ko po na mahuli kami ni Daddy at malaman niya ang tungkol sa kalokohan na gusto kong gawin kay Nelson ng araw na yon, ay bigla na lamang po akong nagsisigaw at sinira ang suot kong damit upang palabasin na may ginawang masama sa akin si Nelson. Kaya nang pumasok si Daddy at makita niya na nasa sahig na ako ng kwarto at sira-sira ang damit ko, ay agad niyang sinugod si Nelson, Papadudot, at halos mabugbog niya ito. Mabuti na lamang po at may pumasok na kapitbahay namin at kaagad na napahinto si Daddy sa ginagawa niyang pananakit kay Nelson. Papadudot, bawal po kasi talaga sa relihiyon namin ang makita na magkasama ang isang babae at lalaki sa isang kwarto, lalo na kung hindi pa sila kasal. At malaking kahihiyan kapag nalaman ng tao na ako mismo ang nagpapunta kay Nelson sa bahay namin. Kaya naman nawala na po talaga ako sa maayos na pag-iisip ng mga oras na yon at gumawa na lamang ako ng kwento. Medyo mahigpit din po ang relihiyon namin sa mga ganitong klase ng pangyayari. Hindi namin ito basta-basta pinapaalam sa pulis o iba pang mga kinakaukulan. Kaya ang ginawa po ng kapitbahay na kasapi din namin sa aming relihiyon ay tumawag sa ibang kasamahan namin sa simbahan upang sunduin kami. Iyak po ako ng iyak ng mga oras na yon, Papadudot. Hindi dahil sa takot kung hindi dahil sa guilty at kahihiyan sa mga nangyari. Nakita ko kasi ang mukha ni Nelson na may bahid ng dugo at malaking pasa dahil sa mga suntok ni Daddy. Nakita ko ang galit sa mga mata niya sa talas ng tingin niya sa akin. Alam ko, Papadudot, at ramdam ko na galit siya sa akin ng mga oras na yon. Lalo na nang magkaharap-harap kami sa opisina ng pastor ng aming simbahan. Nelson, tinawagan mo na ba ang nanay mo? Opo, Pastor. Pero baka hindi pa po siya makapunta kaagad dahil mahina pa po ang katawan niya. Kaka-dialysis lang po kasi sa kanya kanina, kaya hirap pa po siyang makakilos. Pero sa ganitong pangyayari, alam mo naman na kailangan niyang makarating, di ba? Opo, pero sana po maintindihan niyo na may sakit si nanay, kaya nga hindi rin po siya masyado nakakapunta sa mga church service natin. Kung ganon, ipapasundo ko na lang siguro siya sa mga kasamaan natin. Kahit naman ipakausap mo sa amin ang nanay ng rapist na yan, Pastor, hindi pa rin magbabago desisyon ko na ipakulong siya. Sir, wala nga po akong kahit na anong ginawang masama sa anak niyo. Napakasinungaling mong hayop ka! Huling-huli ka na sa akto, tumatanggi ka pa! Tama na yan. Mamaya na tayo magtalo-talo kapag nandito na ang nanay ni Nelson. Ngayon, gusto ko munang marinig mula kay Clara ang nangyari sa loob ng bahay ninyo. Clara, paano ba talaga nakapasok si Nelson hanggang sa loob ng kwarto mo? Clara, please, sabihin mo ang totoo na wala akong kasalanan. Tumahimik ka dyan! Kung hindi, sasamahin ka talaga ulit sa akin! Sandali lang! Sandali lang! Si Clara ang tinatanong ko at boses niya lang ang gusto kong marinig ngayon. Clara, sabihin mo kung ano talaga ang nangyari bago makapasok ng kwarto mo ang daddy mo. May kumatok po kasi sa pinto ng bahay namin. Nang buksan ko po, nakita ko na si Nelson pala ang bisita namin. Akala ko si Daddy ang pakay niya kaya sinabi ko po kaagad na nawala si Daddy doon at may pinuntahan. Hindi ko naman po talaga siya dapat papapasukin pero tinulak niya po ako. Hinila niya ako papasok sa loob ng bahay at papasok ng kwarto. At doon po, doon niya po sinimulang sirain ang damit ko. Clara, alam mo hindi totoo yung mga sinasabi mo. Please naman. Wala akong kasalanan sa'yo. Wala akong kahit na anong ginawa sa'yong masama.
Parang awa mo na, Clara. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Hindi kita sinaktan. Ikaw mismo nagpapunta sa akin sa bahay niyo. Ayup kang rapist ka! Huwag mong ginagawa sinungaling anak ko! Tama na yan! Igalang nyo naman ang opisina ko. Mabuti pa, Nelson. Lumabas ka muna. Mamaya na lang tayo mag-usap kapag dumating na ang nanay mo. Pero Pastor… Ang sabi ko, lumabas ka na, di ba? O gusto mo tumawag na ako ng pulis para tuluyan ka ng makulong? Sige po, Pastor. Lalabas na po ako. Ngayong wala na si Nelson, tatanungin ulit kita, Clara. Totoo ba ang lahat ng mga sinabi mo? Opo, Pastor. Totoo po ang lahat ng sinabi ko. Pinagtangkaan po talaga ako ng masama ni Nelson. Matagal mo na bang alam na may pagtingin siya sa'yo? Dati ko pa po nararamdaman na may gusto siya sa akin. Pero iniiwasan ko lang po siya. Hindi ko nga po alam kung paano niya nalaman ang address ng bahay namin. Kaya nagulat po talaga ako nung mapagbuksan ko siya ng pinto kanina. Hindi ko talaga palalampasin ang pangyayaring ito. Idedemanda ko ang Nelson na yan. Sisiguraduhin ko na mabubulok yan sa bilangguan. Kahit ikamatay pa ng nanay niya. Baka naman pwedeng pag-usapan na lang natin to. Malaking kahihiyan at iskandalo to sa reliyon natin. Maaari naman silang bigyan ng parusa ng simbahan natin. Sila? Sino pong sila, Pastor? Si Nelson at ang nanay niya. Anumang kasalanan ang nagawa ng anak ay pananagutan din ng magulang dahil sa kanilang kapabayaan. Kaya sa mga ganitong klase ng pagkakasala, dapat na dalawa silang maparusahan. Papa Dudut, pinangatawanan ko na talaga ang kwento ko na pinagtangkaan ako ng masama ni Nelson sa sariling bahay ko. Sobrang nakaka-guilty lalo na sa part na nalaman kong hindi lang si Nelson ang pwedeng maparusahan ng simbahan namin kung hindi pati na rin ang nanay niya. Pwede silang mapatalsik sa aming relihiyon o sa lugar namin. Ang parusa ay nakadepende sa mga taong may mataas na katungkulan sa simbahan namin. Pero ganun pa man ay nagsampa pa rin ang kasong attempted rape si Daddy kay Nelson. Kaagad pong nadakip si Nelson at nakulong. At habang nasa presinto kami, Papa Dudut, ay nakilala ko ang nanay ni Nelson. Payat na payat ito at halata sa kanya na mahina nga ang kanyang katawan kagaya ng sinasabi ni Nelson kay Pastor. Nakiusap siya sa amin ni Daddy na iatras namin ang demanda. Umiyak at nagbakaawa ang nanay ni Nelson habang paulit-ulit na sinasabi na hindi masamang tao si Nelson. Alam ko naman yon, Papa Dudut. Sa maikling panahon na nagkakilala kami noon ni Nelson, ay naramdaman ko na may mabuti siyang puso. Pero hindi ko kakayanin ang kahihiyan na pwede kong harapin at ang masira ang pangalan ni Daddy sa oras na aminin ko sa kanila ang katotohanan. Kaya naman nangako ako noon sa sarili ko na walang ibang makakaalam na kasinungalingan lang ang lahat ng sinasabi ko sa kanila. Papa Dudut, mabilis na kumalat sa simbahan namin ang nangyari sa bahay. Nagkaroon din ito ng iba't ibang version ng kwento. Na matagal ko na raw palang stalker si Nelson at napansin daw nila na palagi itong nakatingin sa akin sa mga church service namin. Na siguro daw ay may lahing baliw sina Nelson kaya niya nagawa ang pagtangkaan ako ng masama. Karma daw ang nangyari sa pagkakakulong kay Nelson dahil masamang babae daw ang nanay niya. At marami pa akong iba't ibang version na narinig, Papa Dudut. At halos lahat ng yon ay puro kasiraan kay Nelson. Dahil matagal na nga kami sa lugar namin at kilala si Daddy na may mataas na katungkulan sa simbahan, ay mas pinaniwalaan nila ang kwento ko. Wala ako halos narinig na kumampi kay Nelson. Lahat sila ay galit na galit din kay Nelson na parabang sa kanila ito may ginawang kasalanan. Inayaan ko lang ang lahat ng mga naririnig ko. Wala na akong ibang sinabi sa kanila, Papa Dudut, kagaya ng payo ng pastor namin. Hindi ko na rin tinama pa ang iba't ibang version ng kwento na alam nila. Dahil ang mahalaga para sa akin ng mga oras na yon
ay manatiling malinis ang pangalan namin ni Daddy sa simbahan namin. Uy Clara, buti naman nakapunta ka dito sa church natin. Oo nga eh. Hindi rin muna kasi ako pinapalabas ni Daddy ng bahay namin. Hindi nga rin muna niya ako pinapapasok sa school. Ganun ba? Ang tagal din nating hindi nakapag-usap eh. Pero kumusta ka na? Mas maayos na kaysa nung nakaraang mga araw. Mabuti naman kung ganun. Pero Clara, totoo ba yung nangyari? Hindi ko na kasi alam kung ano yung totoo sa mga kwento na naririnig ko eh. Ang daming version eh. Pero alam mo, nagigilty ako kasi dapat talaga hindi ko na pinakilala sa'yo si Nelson. Kung alam ko lang na may pagkamanyakis pala yung lalaking yun, hindi na ako nakipagpustahan sa'yo. Hindi naman kasi halata sa kanya na masamang tao siya eh. Uy, ba't ka umiiyak? Nahihirapan pa rin kasi ako hanggang ngayon eh. Pakiramdam ko, gabi-gabi akong pinabangungot ng dahil sa nangyari sa bahay. Sorry, hindi ko na siguro dapat tinanong pa. Alam ko naman na mahirap talaga sa iyo yung nangyari. Na-trauma ka sa ginawa ni Nelson sa'yo. Hayop pala yung lalaki na yun, napakamanyak. Mabuti na lang talaga't nakulong na siya. Ayos lang. Huwag ka mag-alala. Ang totoo, nagigilty lang kasi talaga ako hanggang ngayon eh. Guilty? Bakit naman? Kasi Lori, hindi naman talaga masamang tao si Nelson eh. Mali ang iniisip ng iba sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Lori, ako yung may kasalanan dito kung bakit nakulong si Nelson. Inosente talaga siya. Teka, naguguluhan ako eh. Magtapat ka nga sa akin, Clara. Ano ba talagang nangyari ng araw na yun? Lori, hindi talaga ako pinagtangkaan ng masama ni Nelson. Dapat kasi hahalikan ko lang siya noon para maakit ko siya at mapaamin na gusto niya rin ako. Kaya lang biglang dumating si Daddy. Tapos nagpanik na ako kaya nagsisigaw na lang ako. At umarte na may ginagawang masama sa akin si Nelson. OMG, Clara! Paano mo nagawa ang bagay na yun? Nagpanik na nga ako eh. Natakot ako. Ayoko mapagalitan ako ni Daddy tsaka ayoko masira ang pangalan namin dito sa church natin. Kaya nagsinungaling ka't gumawa ka na lang ng kwento? Alam mo ba na dahil sa ginawa mo, pabalik-balik ngayon sa ospital ang nanay ni Nelson? Lalo siyang nanghihina at lalo silang nababaon sa utang dahil sa paghahanap ng nanay niya ng pera sa pampiyansa para kay Nelson. Kaya nga lalo ako nagigilty. Sinabi ko na nga rin kay Daddy na iatras na namin ang kaso at hayaan na lang sina Pastora magparusa kay Nelson. At hahayaan mo talaga na parusahan nila si Nelson? Kahit wala naman siyang kasalanan? At least hindi siya makukulong. Ang tibay naman ng sikmura at konsensya mo, Clara. Naghihirap na nga yung mag-ina na yun tapos lalo mo pang pahihirapan ang buhay nila? Anong klaseng pag-iisip meron ka? Huwag ka na magalit sa akin, Lori. Alam ko naman na kasalanan ko talaga lahat to eh. At hindi na talaga kinakaya ng konsensya ko kaya sinabi ko na sa'yo ang totoo. Hindi ko kailangan na kampihan mo ko dahil ako talaga ang masama dito. Pero ang gusto ko lang, makinig ka sa akin. At itago mo lahat ng mga nalaman mo. Ano pa bang magagawa ko? Ayoko rin namang madamay pa sa gulo na to. Pero please lang, Clara. Pakiusapan mo naman ng daddy mo na iatras ng demanda kay Nelson. Kahit yun na lang ang magawa mo. Dahil hindi mo alam ang hirap na pinagdadaanan ng nanay niya ngayon para lang makahanap ng perang pampiyansa sa kanya. Papadudot, may konsensya naman po ako kahit papaano. Kaya nga po gabi-gabi akong hindi nakakatulog noon dahil sa nangyaring yon.
Gabi-gabi rin po akong umiiyak dahil hindi ko maitama ang mali ko. Hindi ko magawang sabihin sa lahat ang totoong nangyari. Pero pinipilit ko pa rin na pigilan ang sarili ko na aminin ang katotohanan. Ang nasa isip ko kasi noon, Papa Dudut, alam ko na makukonvince naman ni na pastor at iba pa naming churchmate si Daddy na iatras ang demanda. Ayaw talaga kasi ng gulo o iskandalo ng relihiyon namin. Anumang hindi pagkakaunawaan, sakitan o masamang pangyayari, krimen man o hindi, hanggat maaari ay inaayos ng mga pastor sa amin o kung sino mang may mataas na katungkulan sa simbahan. Pagkakasunduin ang dalawang involved sa gulo at paparusahan nila ang dapat na parusahan. Hanggang sa makalimutan na nga ng lahat ang pangyayaring yon. Ganon po ang gusto ko na mangyari, Papa Dudut. Na iatras na ni Daddy ang demanda kay Nelson at hayaan na lamang ang simbahan na magparusa sa kanya sa kasalanan na hindi niya ginawa. Sigurado naman kasi ako na hindi kasing bigat ng parusa sa bilangguan ang ibibigay na parusa ng simbahan namin kay Nelson at sa nanay niya. Alam ko na inosente talaga siya pero hindi ko kaya na sirain ang pangalan ko para lamang malinis ang pangalan niya. Kaya eto lang ang tanging paraan na nakikita ko noon para matulungan siya. Ang i-convince si Daddy na iatras na namin ang demanda laban kay Nelson. Kahit papaano rin, Papa Dudut, ay nakahinga na nga ako ng magaan. Noong nalaman ko na pansamantalang nakalaya si Nelson dahil sa piyansa na ibinayad ng nanay niya. Ang balita ko nakalabas na raw ng kulungan ng hype na Nelson na yon. Narinig ko rin po yan sa simbahan kanina. Lintik talaga. Dapat hindi siya tinulungan ng ibang kasapi natin sa simbahan eh. Sigurado kung sila nag-abot ng pera para makaipon ng pampiyansa ang nanay ng Nelson na yon. Mabait naman po ang nanay ni Nelson, Daddy. Kaya po siguro marami ang tumulong sa kanya para makaipon ng sapat na pera. Anong mabait? Eh yun din naman ang sabi nila kay Nelson nung bago pala siyang umati sa simbahan natin ah. Kunwaring maamong tupa ang mukha at kilos. Demonyo naman pala ang budinong hayop na yon. Daddy, kinausap nga po pala ako kanina ni Pastor. Ano na naman sinabi niya sa'yo? Tungkol pa rin po sa nangyari dito sa bahay. Huhulaan ko. Gusto niyang kumbinsihin mo ako na i-atras natin ang demanda kay Nelson. Tama ba? Opo, Daddy. Ganon nga po. Alam mo, hindi ko maintindihan ang pastor natin na yan eh. Gusto niya ng katahimikan sa simbahan at relihiyon natin. Pero hindi niya naman maitama ang mali na ginagawa ng mga kasapi natin sa simbahan. Pero hindi po ba may nakalaan naman po silang parusa para sa mga kasapi na nagkasala? Oo nga! Pero sa ginawa ng hype na Nelson na yun sa'yo, hindi ko aayaan na sila magbigay ng mababaw na parusa. Pero Daddy, mukha naman pong tama si na Pastor. Para sa ikatatahimik nating lahat, bakit hindi na lang po natin iatras ang demanda kay Nelson? Bakit ko naman gagawin yon? Parang sinabi mo na rin na hayaan ko na lang siya nasaktan at gawin ka na masama. Ikaw pa na nag-iisang anak ko? Kaya kahit ilang pastor pa ako mausap sa akin, hindi na magbabago ang desisyon ko, Clara. Dahil gusto kong makitang nabubulok sa bilangguan ng hype na Nelson na yon. Daddy, ako na po yung nakikiusap. Iatras na lang po natin ang demanda sa kanya. Ano ba yung sinasabi mo, Clara? Ginawan ka na nga na masama ng lalaki na yon. Tapos ang gusto mo pa, hayaan natin siyang makalaya na lang at muli magpasarap sa buhay niya. Eh kung gawin niya ulit yun sa ibang babae. Mabuting tao po si Nelson. Kung mabuting tao siya, hindi kanya pagtatangkaan na masama. Hindi niya naman po talaga ako pinagtangkaan ng kahit na ano. Wala po siyang ginawa na kahit anong masama sa akin. Teka nga, linawin mo nga yung sinasabi mo, Clara. Daddy, nagsinungaling po ako sa inyo. Lahat po ng sinabi ko na nangyari, gawa-gawa ko lang. Hindi totoong pinagtangkaan kanyang pagsamantalahan dito sa loob ng pamamahay natin? Oo po. Ako po talaga nagpapunta sa kanya dito. Tapos bigla po kayong dumating. Nataranta po ako at natakot. Kaya po sumigaw na lang ako at nagpanggap na ginagawa ng masama ni Nelson.
Daddy, wala po talagang kasalanan si Nelson. Inosente po siya. Iatras na po natin ang demanda sa kanya, please. Hindi! Hindi natin gagawin yan! Pero Daddy, wala po talaga siyang kasalanan. Aaminin ko na lang po ang totoo sa kanilang lahat. Sasabihin ko po na nagsinungaling ako at aakuin ko na lang lahat ng kaparusahan na dapat sa kanila ng nanay niya. Yan ang hindi mo gagawin, Clara. Dahil alam mo kung anong pwede mangyari sa pangalan natin kapag nalaman nila ang totoo. Alam mo kung ano ang pwedeng mawala sa atin. Kaya ito ang tandaan mo. Wala kang kahit na sinong pagsasabihan ng tungkol sa bagay na yan. Wala! Dahil kapag lumabas ang totoo, itatakwil talaga kita bilang anak ko. Papadudot siguro nga ay nagmana talaga ako sa daddy ko. Pareho kami na gustong ingatan ang aming imahe at pangalan sa ibang tao. Yung kahit makatapak o makapanakit na kami ng iba ay ayos lang. Basta nananatiling malinis ang pangalan namin sa paningin at pandinig ng iba. Sa kanya ko talaga siguro naman ang ugali ko na pagiging makasarili. Walang ibang mahalaga sa amin kung hindi ang aming mga sarili lamang. Pero papadudot nilalamon na po talaga ako ng konsensya ko ng mga panahon na yon. Kaya po ilang beses ko rin pong iniyakan si Daddy at pinakiusapan na iatras na namin ang demanda kay Nelson. Pero sinabi niya na ayaw niyang mapahiya at mag-isip ng masama ang ibang tao sa amin. Na kailangan daw ay makita ng lahat na ako talaga ang biktima sa nangyari. Hindi niya raw hahayaan na mangyari na dahil sa kalokohan ko ay mawala sa kanya ang katungkulan niya sa simbahan na matagal niyang iningatan at pinagpaguran. Kaya para daw sa ikakatahimik namin ay gusto niya raw talaga na makulong si Nelson. Naging triple po tuloy ang pagka-guilty ko noon, papadudot. Gustong gusto ko na po kasi talagang itama ang naging pagkakamali ko. Pero paano ko gagawin yon kung ang gusto ng daddy ko ay ipagpatuloy ang kasinungalingan na inumpisahan ko? Papadudot, may 3 buwan din ang lumipas bago ako bumalik sa pag-aaral ko noon. Kinuha ko ulit ang mga subject na hindi ko na nagawang pasukan at tapusin bago nangyari ang gulo sa pagitan namin ni Nelson. Mahirap pero pinilit ko na ibalik sa normal ang buhay ko. Lalo na at hindi ko na rin nakita pa noon si Nelson. Hindi na kasi siya uma-attend ng mga church service namin, papadudot. Ang balita ko rin ay lumala raw ang sakit ng nanay niya kaya kinailangan niya itong palaging bantayan. Huminto na rin daw siya sa pag-aaral dahil nga sa nabaon na raw sila sa utang. At siguro dahil na rin sa kahihiyan ay hindi na siya nagpapakita pa sa simbahan namin. Hindi pa rin inatras ni Daddy ang demanda, papadudot. Pero si Pastor ay hindi rin sumuko sa pagkumbinse kay Daddy na tapusin na ang gulo. May nakahanda naman na raw na parusa para kay Nelson at sa nanay nito. At mas okay na raw yon kesa mas skandalo pa ang simbahan at relihiyon namin. Pero ng mga oras na yon ay buo pa rin talaga ang isip ni Daddy na makitang nabubulok sa loob ng bilangguan si Nelson. Naku Clara, hindi pala ako makakasabay sa iyo umuwi. May practice pa kasi kami ng sayaw para sa isang subject namin eh. Sorry ha. Ay, ano pa bang magagawa ko? Hindi naman kita pwedeng kalad ka rin para sumabay sa akin. O siya, mauna na akong umuwi. Maglalakad na lang ako papunta doon sa may sakay ng tricycle. O sige, babalik na rin ako sa gym. Ingat ka. Ingat ka rin mamaya. Bye! Clara, sandali. Nelson, anong ginagawa mo dito? Gusto lang kita makausap kahit saglit lang. Pero alam mo naman na hindi tayo pwede mag-usap kung di natin kaharap sina Pastor, di ba? At alam ko rin na hindi ka magsasabi ng totoo kapag kaharap natin sila.
Lalaki lang kasi ang gulo na to kapag nalaman nila na nagkita tayo ng walang ibang kasamang tao. Kaya please, umalis ka na lang, Nelson. Sino ba nag-umpisa ng gulo na to? Hindi ba ikaw naman, Clara? Nelson, I'm sorry. Sorry? Para saan? Para sa mga kasinungalingan na inimbento at pinagkalat mo? Clara! Hindi mo alam kung paano mo sinira ang buhay ko! Nelson, nasasaktan ako. Bitawan mo braso ko, aray. Alam mo ba kung ano ginawa nila sa akin sa bilangguan? Ha? Pinugbog nila ako dun sa loob. Maraming beses at paulit-ulit. Dahil ang sabi nila, masamang tao raw ako. At ang masasamang tao raw na kagaya ko, hindi na dapat binubuhay sa mundong ito. Pero Clara, wala akong kasalanan. Inosente ako. At ikaw mas nakakaalam nun. Hindi ko naman sinasadya talaga eh. Nagpanik lang ako nung dumating si Daddy sa bahay. Kung hindi mo sinasadya, bakit hindi mo binawi ang lahat ng kasinungalingan na sinabi mo? Dahil natakot na ako. Natakot ako sa sasabihin ng ibang tao sa amin, lalo na sa akin. Kaya ayos lang sa'yo kahit makasira ka ng buhay ng ibang tao. Palibhasa kasi, hindi ka lumaki sa hirap eh. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko mula ng bata pa ako. At ngayon, dinoble mo pa ang hirap na pinagdadaanan ko dahil sa kasinungalingan mo. Dinamay mo pa ang nanay ko. Nang dahil sa'yo, lalong lumubha ang sakit niya. Ikaw, Clara, ang punot-dulo ng pagkasira ng buhay ko! Nelson, please. Please, nasasaktan na talaga ako. Bitawan mo na ang braso ko, aray. Tinakwil kami ng halos lahat ng kamag-anak namin. Tinakwil kami kahit ng mga dati naming kaibigan. Ilang beses na lumuhod at nagmakaawa ang nanay ko sa kung kani-kaninong tao para lang makahiram siya ng pampiyansa sa akin. Ilang mura at sigaw ang tinanggap niya para lang makakuha siya ng pera. Clara, wala naman kaming kasalanan sa'yo eh. Wala akong kahit na anong naging kasalanan sa'yo. Pero bakit? Bakit kailangan mong gawin to sa akin? Bakit kailangan mong sirain ang buhay ko? Nelson? Anong ginagawa mo kay Clara? Tandaan mo to, Clara. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Pagsisisihan mo habang buhay ang pagsira mo sa buhay ko! Hoy, Nelson! Bumalik ka dito! Lori, hayaan mo na siyang umalis. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang tawagan ko ang daddy mo? Wag na please. Ayoko malaman niyang tungkol dito. Ayoko mas maging magulo ang lahat. Hindi naman ako sinaktan ni Nelson eh. Ay, sige, ikaw ang bahala. Halika, aalalayan na kitang tumayo. Pero kaya mo bang maglakad? Oo, kaya ko. Kaya ko. Salamat, Lori. Papadudot, sa totoo lang po ay natakot ako noon sa biglang pagsulpot ni Nelson sa harapan ko. Lalo na sa paraan niya ng pakikipag-usap sa akin. May gigil at galit ang bawat salitang binitawan niya. Ramdam ko rin ang bigat na dinadala niya dahil sa luha sa kanyang mga mata. Yon ang unang pagkakataon na nakita ko ulit siya pagkatapos naming magharap-harap noon sa presinto. Malaki po ang pinayat niya. Nagkaroon din siya ng makapal na balbas at bigote. Halos lumampas na rin sa may batok niya ang makapal niyang buhok at halata sa lalim ng eyebags niya na ilang araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Malayong malayo na po ang itsura niya sa gwapong Nelson na nakilala ko dati. At alam ko na lahat ng yon ay dahil sa akin. Nang makauwi po ako ng bahay ay hindi ko sinabi kay Daddy ang tungkol sa ginawa sa akin ni Nelson Papadudut. Pinakiusapan ko rin po si Lori na sana ay wala na siyang ibang pagsabihan para hindi na rin lalo pang maiskandalo si Nelson. Sa ginawa niya kasing yon ay alam ko na siya lang din ang mas mapapahamak.
Kaya pinilit ko na lamang ang sarili ko na pakalmahin at itago ang lahat. Bakit parang ang daming tao ngayon sa labas ng simbahan? Oo nga po, Daddy. Napansin ko rin po yun kahit kanina nung nagpark tayo ng sasakyan sa labas. Wala namang espesyal na okasyon ngayon. Tsaka masyado pang maaga para sa service ni Pastor. Baka po merong may birthday kaya parang may okasyon ngayon. O siya, sige, maiwan muna kita dito. Pupuntahan ko lang muna si Pastor sa opisina niya, ha? Sige po, dito ko na lang po kayo hihintay na makabalik. Nasaan kaya si Lori? Nakita ko ng mama niya sa labas kanina eh. Bakit hindi ko pa rin siya nakikita dito hanggang ngayon? Clara, nandito ka na pala sa simbahan. Medyo kararating lang din. Saan ka pala galing? Nakita ko na kasi ang mama mo sa labas kaya akala ko makikita kagad kita. May inayos lang akong gamit sa stockroom. Ah, okay. Lori, bakit pala parang ang daming tao ngayon dito sa simbahan? Akala ko meron lang may birthday pero parang hindi naman kasi ang seseryoso ng mukha ng mga churchmate natin. Clara, hindi mo pa ba alam ang nangyari? Magtatanong ba ako kung alam ko na? Ano ba kasi yun? Ano kasi? May nangyaring hindi maganda sa bahay ni na Nelson kaninang umaga. Ha? Ano yun? Sabihin mo sa akin, Lori. Ay, namatay na kasi yung nanay ni Nelson kahapon. Tapos kaninang umaga, nakita naman siya ng pinsan niya sa bahay na walang malay. Clara, huwag ka masyadong mabibigla sa susunod kong sasabihin sa'yo ha. Pwede bang sabihin mo na lang sa akin ang lahat ng nalalaman mo, hindi yung pinapakaba mo pa ako ng ganito? Clara, si Nelson kasi, nagtangka siyang magpakamatay. Nang makita siya ng pinsan niya sa loob ng bahay nila, may katabi siyang bote ng muriatic acid. Yun ang ininom niya para subukan na tapusin ang buhay niya. Ano? Lori, sigurado ka ba dyan sa mga sinabi mo? Oo, kasi yun ang kanina pang usap-usapan dito sa simbahan. Kumusta si Nelson? Maayos na bang lagay niya? Nakaligtas ba siya mula sa ginawa niya? Hanggang ngayon, critical pa rin ang lagay niya. Ang narinig ko pa mula sa mga kasapi natin dito sa simbahan na may mataas na katungkulan. Nagtatalo sila kung magpapadasal pa ba sila para sa kaligtasan ni Nelson o hindi na. Alam naman kasi natin na napakalaking kasalanan ang ginawa niya. Ako may kasalanan nito eh. Kasalanan ko kung bakit yung nagawa ni Nelson. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo naman inutos kay Nelson na subukan niyang magpakamatay eh. Pero kung dahilan ko bakit nasira ang buhay niya, kaya parang ako na rin na nagtulak para gawin niya yun. Kasalanan ko talaga to, Lori. Kasalanan ko lahat ng to. Dapat sinabi ko na lang ang totoo. Hindi ko na dapat tinago pa yun. Dapat hindi ko na lang ibinintang sa kanyang naging pagkakamali ko. Tama na, Clara. Baka may iba pang makarinig sa mga sinasabi mo eh. Ay, hayaan mo na lang ang nangyari. Hindi na rin naman natin maibabalik ang lahat eh. Ipagdasal na lang natin na sana mailigtas siya ng mga doktor. Papadudot, bago po ako mapahaguluhol sa loob ng aming simbahan ay nag-decide na akong umuwi na lamang. Pinasabi ko kay Lori na sabihin kay Daddy na nauna na akong umuwi. At nang makarating ako sa bahay ay hindi ko na po talaga napigilan pa ang sarili ko na umiyak ng umiyak. Hindi ako makapaniwala na ang simpleng tuksuhan at pustahan namin ni Lori ay pwedeng makasira ng isang buhay. Naisip ko noon na dapat ay hindi ko na lang sinama sa trip ko si Nelson. Na dapat ay hindi na lang ako nagsinungaling at gumawa ng kwento. At dapat ay hindi ko na lang siya pinahamak. Nang makauwi naman ng bahay si Daddy ay nalaman ko na ligtas na ang buhay ni Nelson, Papadudot. Halos maiyak ako sa tuwa nang marinig ko yon. Pagkalipas lang ng ilang araw ay binalita naman sa akin ni Lori
ang naging kalagayan pa ni Nelson. Nagkaroon daw siya ng komplikasyon dahil sa ginawa niya. Nasunog ang lalamunan niya dahil sa ininom niyang muriatic acid. Kaya kinailangan ng butasan ang tagiliran niya at lagyan ng tubo upang doon na padaanin ang lahat ng kakainin niya. At ang lahat ng pagkain na yon ay kailangan ng i-blender upang hindi mahirapan ang katawan ni Nelson na i-digest yun. Ang masama pa doon, Papa Dudut, ay panghabang buhay na raw ang sitwasyon na yon. Nang kausapin nga raw si Nelson ng mga kasapi ng simbahan namin ay sobra daw ang pagsisisi niya sa ginawa niya. Sinabi raw ni Nelson na parang pinarusahan na kaagad siya ng Diyos dahil sa malaking kasalanan na binalak niyang gawin. Hindi na lang daw talaga niya matanggap na wala na ang nanay niya kaya pumasok sa isipan niya na tapusin na lang ang sarili niyang buhay at sundan na lamang ito. Iniatras na rin namin ni Daddy ang demanda kay Nelson noon, Papa Dudut, at pagkalipas lang ng 2 buwan ay nalaman ko na umalis na siya sa lugar namin bilang parte at pagtanggap niya ng parusa ng aming simbahan sa kanya. Mula noon ay hindi na ako nakarinig pa ng balita tungkol sa kanya. Papa Dudut, hindi rin naman po naging madali para sa akin ang tanggapin ang lahat ng mga nangyari. Sobrang na-depress po talaga ako ng mga panahon na yon. At sumagi na rin sa isipan ko na tapusin na lamang ang buhay ko. Dahil alam kong yon lang ang sapat na kabayaran sa kasalanan na mga nagawa ko. Gustong gusto ko na kasi talaga na matanggal ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. At sigurado ako na mawawala lang yon kapag tinapos ko na ang buhay ko. Sa kabilang banda, Papa Dudut, ay hindi ko rin po yun ginawa dahil ang naiisip ko noon ay ayoko nang madagdagan pa ang kasalanan ko. Kaya pumayag ako sa gusto ni Daddy na magpa-check up ako sa isang espesyalista sa pag-iisip. Natulungan naman ako nito na kahit papaano ay mabawasan ang matinding depression na pinagdadaanan ko. Hindi ko masabi-sabi na tuluyan na yung nawala, pero kahit papaano ay nagagawa ko ng makatulog ng maayos noon. At paunti-unti ay sumisigla na ako sa tulong na rin ni Daddy. Pero Papa Dudut, kung kailan naman po unti-unti nang nakakabangon noon, ay saka naman po dumating ang isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko alam kung pagsubok ba o parusa sa akin. Namatay kasi ang daddy ko nang dahil sa isang aksidente. Sumabog ang tangke ng LPG sa gusali na pinagtatrabahuhan niya at kasama siya sa mga nasawi. Noong ko ulit naramdaman, Papa Dudut, na para bang gusto ko na lang biglang maglaho sa mundong ito. Dahil ang kaisa-isang tao na kasama ko sa buhay ko at hindi napagod na alalayan ako ay nawala pa sa akin. Sa pangalawang pagkakataon ay pinilit kong magpakatatag. Ayoko nang tuluyan pang masira ang buhay ko dahil sa mga naging kasalanan ko. Tumira ako noon sa mga kamag-anak ko at nagpatuloy sa pag-aaral habang pilit na kinakalimutan ang lahat ng mapait na parte ng alaala ko. Mahirap, sobrang hirap po, Papa Dudut. Pero wala naman akong ibang pagpipilian. Kesa mahirapan akong tanggapin ang lahat ay mas mabuti pa na kalimutan ko na lamang. Pero hindi ko rin naman masasabi na nagawa ko yon, Papa Dudut, dahil kahit halos 20 taon na ang nakakaraan ay parang sariwang-sariwa pa rin dito sa dibdib ko ang sakit. Nagigilty pa rin ako dahil sa kasinungalingan na pinagkalat ko noon. At kagaya ng sinabi ni Nelson sa naging huling pag-uusap namin, habang buhay ko talaga sigurong sisisihin ang sarili ko dahil sa pagsirang ginawa ko sa buhay niya. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang sulat ko na ito. Maraming salamat po sa pagpili at pagbabasa ng kwento ko para sa araw na ito. At sana sa oras na marinig ko na tong maere sa inyong programa ay maging tulay na ito para tuluyan ko nang makalimutan ang lahat ng masasamang nangyari sa buhay ko. Dahil sa maniwala kayo at sa hindi ay 20 taong ko na pong pinagsisisihan ang kasalanan na nagawa ko noon.
Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Clara. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang bipolar na pag-ibig ay parang roller coaster. Nakakakilig sa taas, nakakakaba sa biglang bagsak. At minsan ay mapapaisip ka kung tama bang sumakay. Nabubuhay ito sa matinding emosyon pero nangangailangan ng todo pasensya, pangunawa at dapat ay balanse para hindi masira. Ikaw kabarangay, kakayanin mo bang sumakay sa ganitong uri ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, hindi ko pa nasisimula ng sulat ko na ito pero nag-aagaw na ang buhos ng luha at sipon ko. Hindi ko po kasi mapigilang mag-emote habang nire-rewind sa utak ko ang lahat ng masakit na pinagdaanan ko para lamang ma-share sa inyo. Ako po si Ika, certified probinsyana. Simula pagkabata para na akong may phobia sa salamin kasi tuwing titingin ako, parang sinisigawan ako ng mundo. Unfair ako sa iyo, deal with it. Imagine, ang bata ko pa. Pero marunong na akong mag-self-pity. Hindi kasi ako pasok sa beauty standards tapos ay bonus pa na hobby ng kalaro ko at kaklase ko ang gawing stand-up comedy material ang itsura ko. Buti na lamang nanay ko ang #1 fan ko. Lagi niyang sinasabi na anak maganda ka, sila lang ang bulag. Ang sweet hindi ba? Pero let's face it. Alam naman nating lahat na walang pangit sa mata ng isang ina. Kaya habang nasa mundo pa ako ay tinitibayan ko ang loob ko araw-araw. Sabi ko nga anong laban ng insecurities ko kung naliligo ako araw-araw at walang amoy putok. Panalo na yan. Dahil nga sa pambubuli napaaga ang pag-develop ng superpower ko. Self-love with a touch of humor at katalinuhan. Kung hindi man ako visual sa paningin nila, di paponggahin na lang ang utak ko. Kaya papadudot consistent honor student ako. Habang ang mga bully ko hanggang doon na lang sa likod ng class picture habang ako ay bida sa harapan. Hawak ang medalya. Eventually, nagkaroon ako ng mga kaibigan na hindi na pinapansin ang physical ko. Sila ang katuwang ko sa tawanan, iyakan at mga asaran. Pero habang sila ay may mga high crush moments, ako taga-abot lang ng sulat at audience ng love story nila. Nung nagkaedad pa ako, sabi ko baka destiny ko na lang talagang maging professional tita. Pero isang araw ay dumating si Nathaniel. Gwapo, mabait at parang leading man sa teleserye ng buhay ko. Crush ko siya, Papa Dudut. Sa isip ko ay siya na ang sagot sa dasal ko. Pero sa table namin parang Tita Ika talaga ang vibes ko sa kanya, Papa Dudut. Okay lang naman ang pag-aaral mo? Ayos naman po. Kayo po? Aray, grabe ha. Sobrang sakit ng likod ko. Hala, bakit po? Mas lalo akong tatanda sa kakapo mo. Rika ang pangalan ko, pero tawagin mo na lang akong Ika. Para medyo naman maiba. Nakakahiya naman po. Ika. Ay, sorry. Ang hirap pala magtanggal lang po. Naku, sanayan lang yan, Nathaniel. Sasanayin ko yung sarili ko, huwag kang mag-alala. Ayan, kaya mo naman pala. Sabi ko na matalino ka. Mabilis ka matuto.
Ikaw talaga. Funny ka. It's more fun in the Philippines, di ba? Kaya masaya lang tayo. Love Philippines na ngayon. Hindi ka na updated. Oo nga pala. Kaya kailangan magmahalan na tayo. Uy, grabe ka naman, Nathaniel. Huwag ka magbiro ng ganyan. Seryoso ako. Di naman ako nagbibiro eh. Susme, baka magkasala ako sa'yo. Lasya, anong kasalanan sinasabi mo? Ano? Kasi naman pinapakaba mo ko, Nathaniel. Ang gwapo mo kasi. Ikaw talaga. Pero totoo naman eh. Maganda ka. Saan banda? Sa panaginip? Uy, wag mo akong bulahin, ha? Hindi ako bolero. Tsaka ayoko maging sinungaling. Di naman ganun kapangit itsura mo eh. Pero pasok pa rin sa pangit. Eto, makinig ka. Hindi naman sa lahat ng bagay tinitingnan yung panlabas. Para sa akin, mas importante yung kalooban. Maganda yung kalooban mo. At yun ang nakikita ko sa'yo. Kaya maganda ka para sa akin. Talaga ba? Para namang naiiyak ako sa mga sinabi mo. Sa gwapo mo na yan, nakita mo talagang kagandahan ng loob ko. Kasi ikaw yung tipo ng tao na may lalim kausap. Naku, dahil lang sa matanda na ako. Siguro nga, pero gusto ko yung personality mo. Hindi tulad ng kaedad ko na puro pa cute. Ayoko ng ganun. Mas maganda yung tulad mo. Ay, susme, Nathaniel. Baka takihin na ako sa puso sa sinabi mo. Grabe ka naman. Bakit ka naman naatakihin? Sa totoo lang, Sige na, Ika, sabihin mo na. Huwag mo akong binibitin. pwede ko ba makuha ang Facebook account mo? Doon ko na lang sasabihin. Niya kasi ako eh. Ikaw talaga, nahihiya ka pa. Pero sige. Eto. Ayan, i-add kita ha. Accept mo ako ha. Oo naman. Malakas ka sa akin eh. Thank you! Naku, kailangan na nating ubusin tong food sa plate natin. Lalamig na to. Oo nga. Tara, ubusin na natin to. Para nag-slow motion ang lahat, Papa Dudut. Yung tipong bawat segundo ay feeling ko ay nasa romantic drama ako. At si Nathaniel ang bidang leading man ko. Ang dinner na yon ay parang walang ending. Pakiramdam ko ay prinsesa ako sa harap ng prinsipe ko. Pero hindi fantasy kasi nakadilat ako buong oras. At grabe, nang inaccept niya ang friend request ko para kong sumabog sa kilig. Nag-flashback bigla ang teenage years ko kahit na 30 na ako. Ang pinaka nakakakilig, yung nag-offer siya na ihatid ako pa uwi. Aba, sinong tatanggi doon? Siyempre, umangkas ako sa motor na hiniram pa niya at nung humarurot kami sa kalsada ay hindi ko napigilan ang mahigpit na yakap. Kung pwede lang na ilipat ang bahay namin sa kabilang probinsya ay ginawa ko na. Pero ayon, kahit na bitaw mode ako pag uwi ay tuloy pa rin ang chat namin sa social media. Walang araw na hindi kami nagsisend ng message at kumustahan sa isa't isa. Dahil dito'y napatingin ulit ako sa salamin. Rika, ano ba nangyari sa'yo? Tanong ko sa sarili ko. Aba, nagbi-makeup na rin ako para kahit papaano magmukhang fresh sa mga date namin. Fast forward. Nung nag-date kami ay napansin niya na nag-makeup ako. Nagustuhan niya naman. At pagkatapos ng date namin ay hinatid niya naman ako sa bahay. Dito hindi na napigilan ang katawang lupa ko at may nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong totoo pala yung sinasabi sa pelikula na you are beautiful in someone's eyes. Si Nathaniel, ang gwapo kong knight in shining armor, ay minahal ako. Hindi dahil sa itsura ko kundi dahil sa kung sino ako. Ang init na mga yakap niya, ang pangaangkin niya, para kung nasa ulap. Paulit-ulit naming pinatunayan sa kama na may spark talaga kami, Papa Dudut. Pero tulad ng sabi nila, hindi lahat ng maganda ay pangmatagalan. Unti-unting lumabas ang dark side ni Nathaniel. Sa bawat dalaw niya may kasamang hingi. Una, pera para sa rent ng motor. Sunod ay pang tuition. Tapos pang project. Hanggang sa patina sa pamilya niya ay ako na rin ang sponsor. At kahit halata naman na parang piniperahan niya ako ay hindi ko magawang magalit. Mahal ko si Nathaniel.
at binigay niya naman ang pangangailangan ko. Hindi naman ako lugi, sabi ko. Pero dumating din sa punto na sobrang komportable na niya. Nagdadala na ng barkada sa bahay ko, lasing paminsan at syempre may kasama pang hingi ng pambili ng alak. Sa bawat tagay nila para akong natutuyuan ng dignidad, Papa Dudut. Salamat talaga sa pabanlaw mo, mahal ha. Talagang love na love mo ako. Mahal, pwede ba? Last na to? Bakit naman last na to? Ilang beses na kitang pinagbigyan, Nathaniel. Pero please, wag naman dito sa bahay ko. Mahal, alam mo naman wala akong ibang biso eh. Nagkakasiyaan lang naman kami. Konting inuman lang naman to. Pampalipas ng stress. Gets ko naman. Pero hindi ko kasi gusto na may iba kang dinadala dito. Gusto ko naman ng konting privacy, mahal. Mahal, hindi naman sila iba sa akin eh. Mga pinsan ko naman yung mga dinala ko dito. Kaya nga nandito kami kasi katatapos na ng exam namin. Maganda dito sa bahay mo. May libreng pa-video okay pa kami. Tapos ang ganda pa ng smart TV mo. Aircon pa dito. Pero please, last na to ha. Pero hindi ba pwedeng respetuhin mo naman yung gusto ko? Alam mo namang may trabaho ako, di ba? Magtuturo pa ako. Eh, sabi mo hindi ka naman magtuturo ngayon. Kaya nga ako nagdala ng konting saya dito eh. Gusto ko kasing magpahinga. Pero sa ganitong ingay, paano ko magagawa yun? Ay, teka sandali. Mga bro, pakihinaan nyo nga yung volume. O yan, pinahinaan ko na sa kanila. Mahal naman eh. Oo na, sige na, last na to. Di na ako magdadala dito ng mga kainuman ko. Parang lumalabas tuloy, pinagdadamutan mo ako. Hindi ako madamot. Alam mo yan. Hindi lang talaga ako sanay na may ganito sa bahay. Gusto ko lang ng tahimik, maayos na bahay. Yung ganun, ayoko rin na madalas kang umiinom. Bata ka pa eh. Hindi nakakabuti yan. Ayaw mo ba nun? Pagka ganito, mas matagal, tsaka mas masarap. O alam mo na ibig ko sabihin, mahal. Ikaw talaga? Dinadaan mo na naman sa ganyang usapan eh. Eh kasi alam ko naman na gusto mo to. Gusto mong inahalik-halikan kita. Gusto mo yung inaangking kita. Di ba? Pwede bang hinaan mo yung boses mo? Marinig nila sa sala, ano ka ba? Di nila tayo maririnig. Huwag kang mag-alala, mahal. Ang bahala sa'yo. Basta ako, hindi ako magsasawa sa'yo. Hinding-hindi. Ikaw lang gusto ko. Lagi. Totoo ba talaga yan? Totoong totoo. Ano bang tawag mo sa ginagawa ko? Sa ginagawa natin. Mahal kita kaya nandito ako sa'yo. Ang totoo nga niyan, gusto ko nga mag-live-in na tayo eh. Kaso ikaw ayaw mo pa. Baka naman katawan ko lang gusto mo sa akin ha. Mahal, hindi ganun. Ano ka ba? Alam mo naman na marami pa akong responsibility. May mga kapatid akong pinag-aaral. Ayoko madagdagan ng malaking obligasyon. Kaya ayoko pang mabuntis mo ko. Kaya nga uminom ka ng pills para hindi kita mabuntis. Pwede naman yun eh. Baka ayaw mo lang talaga. Dali-dali solusyonan ng problema. Kasi mahal, kung ako tatanungin, gusto ko na maging tayong dalawa na hanggang dulo. Mahal naman. Basta mahal kita, yun ang tatanda mo. Ha? Kaya ipaparamdam ko yun sa'yo. Palagi. Ngayon, paliligayahin muna kita. Mahal, baka marinig ka nila. Di nila tayo maririnig, huwag kang mag-alala. Dadahan-dahanin kita. Di tayo gagawa ng ingay. Di ka na. Ganito parate ang nangyayari, Papa Dudut. Kahit anong reklamo ko, kahit gaano ko piliting tumayo at maging matatag sa gusto kong mangyari. Nawawala lahat ng lakas ko sa sandaling niyayakap at hinahalikan na niya ako. Para akong nahihypnotize sa lambing niya. Sa bawat bulong na mahal kita ay nakakalimutan ko ang lahat. Gusto ko ang pakiramdam na ako lang ang mundo niya. Sa mga sandaling yon, na ako lang ang babaeng mahalaga.
Pero ang totoo ay hindi ko siya mahindiang hindi ko kayang tanggihan ng kahit na anong hingin niya sa akin. Paulit-ulit ng ganitong cycle, Papa Dudut. Hihingi siya ng pera, maglalambing at mauuwi kami sa kama. Sa bawat kasiyahang binibigay niya, may nakatagong kapalit, pera. Ako ang bumabayad sa lahat ng pangarap niya. Ang dating nag-rent lang ng motor, ngayon ay may sarili na siyang motor. At ako ang sumasagot ng lahat. Parang naging ATM na ako sa buhay niya. At ang password ay ang mga matatamis na salita at init ng gabi. Hindi ko maiwasang isipin na para akong punchline sa mga joke na naririnig ko. Parang yung kwento ng baklang bumili ng motor at sapatos para lang manatili ang lalaki sa tabi nila. Siguro nga ganito ang kwento ko. Hindi lang siguro ako tanggap ng mundo bilang pangit na babae, kaya ang tanging paraan ko para magkaroon ng halaga sa mata niya ay pera. Dahil kung wala akong trabaho, kung wala akong pera, sino ba ako para kay Nathaniel? Ganito ba talaga, Papa Dudut? Ang kapalaran ng isang tulad kong hindi binayayaan ng ganda. Kapalit ng lahat ay kailangang tiisin ko ang ganitong klase ng relasyon. Kailangan ko bang magtiis at maging bulag basta lamang may kayakap sa malamig na gabi? May maramdaman lang na init ng katawan na tila nagsasabing mahalaga ka kahit papaano. Pero ang tanong na hindi ko matakasan, pagmamahal pa ba ito o panlilin lang na hinahayaan kong mangyari dahil takot akong mag-isa? Naging sekreto ang relasyon namin ni Nathaniel, Papa Dudut. Halos lahat ng tao sa paligid ko, pati na rin ang pamilya ko, akala nila ay busy lamang ako sa trabaho at single na single kasi nga ay parang hindi ka panipaniwala na may lalaking nahuhumaling sa ganda ko. Joke lang po, Papa Dudut. Baka nahuhumaling sa kung ano ang meron ako na pwede kong maibigay. Ewan ko ba? Ginagawa ko talaga ang katatawanan ng bagay na dapat ay sineseryoso. Ang totoo talaga, Papa Dudut, ay nasa isang relasyon ako na puno ng panghuhot-hot at pagpapanggap. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nagbulag-bulagan dahil iniisip ko na baka mahal niya rin ako kahit papaano. Pero let's be real, Papa Dudut. Kahit ganon mo kamahal, ang tao ay nauubos ka rin. Nakakapagod maging blind follower ng love. Isang araw, inimbita ako ng kaibigan ko para magkita at mag-dinner. Siyempre, dinala ko si Nathaniel. Para naman may kasama ako at para makilala siya ng kaibigan ko. Pero Papa Dudut, hindi ko inakala na sa gabing yon ay may magpapabago sa pananaw ko. Doon ko unang na-meet si Elmer, ang pamangkin ng kaibigan ko. Habang nag-uusap kami ni Elmer ay naramdaman ko ang kakaibang saya. Parang may kumikiliti sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang meron pero sobrang gaan niyang kausap. Naiwang kaming dalawa nang mag-excuse si Nathaniel at ang kaibigan ko para mag-smoke at doon ay nagsimula ang mas matagal naming kwentuhan. Narealize ko tuloy na yung treatment ko kay Nathaniel before. Binabase ko lang sa bare minimum na baka he loves me in his own way. Pero si Elmer, siya yung nagpapakita na dapat na bare minimum. And let's be honest, hindi pa nga minimum yon kasi grabe talaga ang malasakit niya. Hindi ko alam kung iniisip ko lang ito dahil sobrang saya ko sa gabing yon o dahil matagal na rin akong hindi nakaranas ng ganitong klase ng atensyon. Pero yun nga, Papa Dudut, pinaramdam sa akin ni Elmer ang isang bagay na akala ko'y matagal ko nang nawala. Ang pagpapahalaga sa sarili. So, Elmer, ano nga ulit ang trabaho mo? Parang ang chill mo lang kausap eh. Pero mukhang busy ka rin naman sa buhay. May hobby ka ba? Ang dami mo agad tanong. Nalula ako dun ah. Parang hindi kaya ng
Sorry naman. Okay lang naman ate. Call center agent ako, night shift. Pero pag hindi ako tinotopak at may free time, nag-freelance photography ako. Mahilig kasi ako mag-capture ng mga raw na moments. Yung hindi pilit, yung totoong kwento sa isang picture. Katulad mo ngayon, parang gusto kong kunan ka ng picture. Hala, baka basag ang camera mo. Hindi ah. Minsan hindi mo kailangan magpanggap para maging maganda ka sa mata ng iba. Be yourself. Maganda ka. Sus, bolero ka rin pala. Binigyan ka ata ng pera ng tita mo para sabihan ako ng magagandang words. Pero salamat ha. Baka kailangan mo na ng bagong salamin sa mata. Ikaw talaga. Alam mo, like sa trabaho ko, minsan kahit buong effort mo na binigay mo, parang wala lang sa ibang tao. Parang background music ka lang sa buhay nila. Pero okay lang. Ang mahalaga, nagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Ikaw talaga, iba ka. May kaya naman kayo sa buhay pero nagtatrabaho ka? Si ate talaga. Hindi naman pwedeng walang trabaho sa Pinas. Hindi pwedeng nakatunganga lang at maghihintay ng biyaya. Dapat pinagtatrabahuhan. Kapag ang pera galing sa pawis, mas pinahahalagahan mo. At saka hindi mo basta-basta ginagasta sa kung ano-ano lang. Sina lola ko, tita at tito ko lang yung mayaman. Ako, corporate slave. Tsaka hindi naman natin masisisi yung iba. Kasi mahirap din naman talagang makapasok ng trabaho sa Pinas. Alam mo, pareho tayo. Sa ESL teaching ko naman, minsan pakiramdam ko, ako lang ang nagpapaka-effort para lang mag-aral yung student ko. Yung iba, parang walang pakialam. Requirement lang nila ang mag-log-in. Nakakabagot din lalo na kung susungitan ka pa. Susme, gusto ko na lang mag-log out minsan. Wag ka, sobrang relatable. Dati isang client ko, galit na galit kasi daw hindi ko siya maintindihan. Siya kaya parang radyo na walang signal. Ako naman, isang student ko, sabi sa akin, "Teacher, are you sure you know English?" Grabe! Gusto ko siyang sagutin ng, "Ikaw kaya turuan ko ng Tagalog, tingnan natin." Nakakatuwa ka kausap. Kaya siguro kahit toxic na yung paligid, nadadala mo lang ng light. Hindi naman. Minsan nga iniisip ko kung tama pa ba ang ginagawa ko. Pero hearing that from you, parang ang gaan lang. Uy, thanks ha! Uy, parang ang saya nyo ah. Mahal, baka naman pinagpalit mo na ako sa pinsan ng kaibigan mo ah. Halika na, masayang kausap si Elmer. Feeling ko magkakasundo kayo. Ah, ganun? Kung sa tingin mo magkakasundo kami, baka nga magkasundo kami. Ano ba pinag-uusapan nyo? Sa gitna ng maalateleseryeng twist ng buhay ko ay may mga eksenang parang boom. Dumarating ng hindi mo inaasahan. Ganito na ganito ang peg noong dumating si Elmer sa eksena. Papadudot, ibang level siya. Hindi siya yung typical na lalaki na magbibigay ng hi, hello, bye na vibes. Para siyang walking TED Talk. Pero promise, walang dull moment. Kahit ang usapan lang ay tungkol sa ulam, biglang nagiging deep at meaningful. Habang kausap ko siya ay parang may slow-mo ang mundo ko. Tapos kami lang ang nakafocus. Ang gaan, ang saya at kahit feeling ko ang bigat-bigat na ng buhay ko. May mga sandali rin na hindi ko malimutan ang kakaibang tingin niya na ibinibigay sa akin. Gaya nung nakita niya kaming naghalikan ni Nathaniel matapos ang dinner. May halong malasakit at pangunawa ang kanyang tingin. Then dumating ang araw na feeling ko ay ayoko nang bumangon. Ayoko na sa liwanag pero papadudot, eto na nga. Nalaman ko ang sekretong pasabog ni Nathaniel. Yung perang hinihingi niya sa akin aba ginagastos niya para sa ibang babae. At hindi basta babae ha. Diyosa levels. Para akong na-wipe out sa realization na yon. Na-realize ko na paano ko hinayaang magpakababa ng ganito. Si Elmer alam ang lahat, ramdam ko ang pagkabahala niya. Pero mas naramdaman ko ang alaga niya. One time, sinabi niya sa akin ang mga salitang parang direct hit sa puso ko. "Rika, mas mahalaga ka kaysa sa iniisip mo. Huwag kang pumayag na tratuhin ka ng mas mababa sa deserve mo," ang sabi niya. Papadudot umiyak ako noon sa harap niya.
Imagine isang tao na nakita ang worth ko kahit ako ay hindi ko na makita ang sarili kong halaga. Kaya kinumpronta ko si Nathaniel at nag-ipon ako ng lakas ng loob para harapin siya. Lahat ng sakit at hinanakit ay sinabi ko at ang hirap papadudot, pero habang ginagawa ko yon ay nararamdaman ko na parang unti-unting bumabalik ang self-respect ko. Naisip ko na finally unti-unti nang umaayos ang teleserye ng buhay ko. Tama na to. Wala nang kwenta tong palabas na to. Ayoko na. Tapos na tayo. Mahal, ano ba nangyayari sa'yo? Saan ba nanggagaling yung mga pinagsasabi mo? Pwede ba mag-usap muna tayo ng matino? Nathaniel, wag mo akong gawing tanga. Tanga? Saan naman nanggaling yan? Paano kita ginagawang tanga? Tigilan mo na yan. Alam ko na yung babae, yung pera, lahat ng kasinungalingan mo. Mahal, teka lang ha. Time out muna. Paintindi mo naman sa akin yung nangyayari. Hindi ko nasusundan eh. Na habang binibigay ko lahat, pinagtatawanan mo ko? Na ginagamit mo ko habang nag-iilusyon akong mahal mo talaga ako? Ika, mahal kita. Mahal? Mahal ba yung ginagawa mo? Gagamitin mo ko, sasaktan, tapos yung perang hinihingi mo, ginagastos mo sa ibang babae? Yan ba yung pagmamahal? Huwag mo akong pinagloloko, Nathaniel! Mahal, please. Pag-usapan natin to. Alam kong kaya nating ayusin to. Huwag ka muna magpadalos-dalos. Hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Hindi, Nathaniel. Pinili mong sirain yung relasyon natin. Yung tiwala ko, pati ako. At ngayon, ikaw ang mawawala. Mawawala ka na sa buhay ko. O sige. Nagkamali ako. Okay? Pero babawi ako. Bigyan mo lang ako ng isang chance. Wala nang chance. Wala nang aayusin. Sa wakas, nakita ko na kung gaano kababa yung trato ko sa sarili ko dahil sa'yo. Pero tapos na yon. Deserve ko ang masigit pa. Ako ang deserve mo. Hindi mo ko kayang iwan, Ika. Alam ko yun. Hindi mo kaya. Sino may sabi? Ikaw? Well, newsflash. Kaya ko. At ginagawa ko na ngayon. Tama ng lahat ng kalokohan mo. Tama ng paggamit mo sa akin. Panggagamit? Huy, Ika. Huwag kang magmalinis. Ginagamit mo rin naman ako eh. Ano? Paano mo nasabi yan? Sino ba nagbibigay ng saya sa'yo? Di ba ako? Sino bang gumagawa ng lahat para maramdaman mo na mahalaga ka? Ako lang, Ika. Ako. Ako lang makakapagbigay sa'yo ng ganong klaseng ligaya. Ako lang. Ang kapal ng mukha mo! Ligaya? Ang ligaya mo, yung ginagamit mo ako para sa pera ko. Walang iya ka talaga! Wow! Tama na yung drama mo, Ika. Lahat ng binigay mo, bayad yon. Binayaran ko yon sa pamamagitan ng paggamit mo sa akin. Kaya huwag kang mag-inarte dyan kung ano-ano pa sinasabi mo. Patas lang tayo. Bayad? Bayad? Ganun ba ang tingin mo sa akin? Negosyo tong relasyon natin? Sobra ka na talaga, Nathaniel! Sinabi ko na nga eh, sige, oo, nagkamali ako. Pero aminin mo rin, Ika. Kaya mo bang iwan lahat to? Kaya mo talaga akong iwan? Sigurado ka? Oo, Nathaniel, kaya ko. At ginagawa ko na. Tapos na tayo. Wala na akong pakialam sa'yo. Simula ngayon, malaya na ako mula sa'yo. Ika, please naman oh. Huwag mo namang gawin sa akin to. Huwag mo akong hawakan! Umalis ka na! Alam mo, Papa Dudut, natutunan ko na talagang ipaglaban ang sarili ko. At higit sa lahat ay natutunan kong pahalagahan ang mga taong totoo ang malasakit sa akin gaya ni Elmer. Hindi ko talaga ine-expect na siya pa ang magiging game changer sa buhay ko. Sa kabila ng pagiging wasak ko noon, unti-unti kong nahanap ang lakas ko. Pero ewan ko ba, Papa Dudut, aminado ako na may mga gabi pa rin na parang gusto kong i-rewind ang moments namin ni Nathaniel. Yung mga yakap, yung mga halik, parang nakaka-nostalgic kahit alam kong toxic siya. At kahit si Elmer na yung ultimate comfort guy ko. May times talaga na ang puso ko ay ewan ko ba, parang nagla-lag out. Pero grabe si Elmer, hindi sumuko kahit ang gulo-gulo ko. Parang may sayad na yata ako at may bipolar disorder. Pero slowly but surely ay pinakita ni Elmer
kung ano ang pagmamahal na pure at walang kasinungalingan. Isang beses dinala niya ako sa bahay nila Papa Dudut. Shock na shock ako kasi for the first time ay na-feel ko ang love na walang halong pain. Tapos ayun na nga, nag-confess siya. May feeling siya para sa akin. Siyempre kinilig ako. Naging kami o hindi ba, akala ko eto na ang fairy tale ending ko. As in super saya namin, ang dami naming kwentuhan, asaran at kulitan. Sabi ko pa, Lord, eto na ba talaga? Feeling ko ay narinig ko pang sinabi ng langit na yes, Rika, eto na. Pero Papa Dudut, hindi ko inaasahan na magiging plot twist ang buhay ko. After 1 week lang ay bigla siyang nawala. Walang paramdam. Walang pasabi. Ang malala ay nag-effort pa ako na magpagawa ng cake para i-surprise siya sa birthday niya. Pero guess what? Ako lang ang kumain ng cake na yon. Promise, ang sakit-sakit. Literal na yon ang pinakamalungkot na cake sa buong buhay ko. Tinext ko siya non-stop pero wala talaga hanggang sa finally naka-receive ako ng text na pinaka-heartbreaking sa buong buhay ko. Stop bothering me. Nasaktan ako, Papa Dudut. Parang yung moment na nasa alapap ako ay bigla na lang akong nahulog. Walang parachute. Diretso sa lupa. Si Elmer na akala ko ay light of my life ay biglang naging shadow na lamang. Kaya sabi ko sige na nga, magbabagong buhay na lamang ako. Magpapaka-independent woman ako. I pack my bags at nagbagyong mag-isa. Supposedly kami dapat ni Elmer ang pupunta sa Baguio together. Pero ayon, malamig ang Pasko ko. At hindi dahil sa weather kung hindi sa puso ko. Siyempre nagbabaka sakali pa rin akong makita siya doon pero wala talaga. Tinanggap ko sa mga araw na yon na magiging malungkot ang bagong taon ko at magiging bitter ako sa mga paputok. Pero sa mga sandaling yon, hindi ko inaasahan na magte-text si Nathaniel. Sinabi niya na hindi siya tumigil sa pagmamahal sa akin. At ako raw ang tanging minahal niya. Humingi siya ng tawad sa mga nabitawan niyang salita noon sa akin. Dahil bugso lang daw yon ang matinding damdamin. Naramdaman ko ang pagkagulo ng puso ko, Papa Dudut. Sa panahon na yon ay napaisip ako kung dapat ko bang buksan muli ang puso ko para sa kanya. O dapat ko na bang tapusin ang lahat at magpatuloy na sa bagong simula na ako lang ang magmamahal sa sarili ko. Na forever akong single, na magiging bitter ako sa paputok ngayong bagong taon. Grabe, Papa Dudut. Binigyan ko si Nathaniel ng one last chance. Kasi nga naman, baka sakaling magbago siya, hindi ba? Pero naku, ang ending, hala hindi pa rin pala. Nahuli ko siyang may ibang babae and guess what? Ang habol lang pala niya sa akin ay ang pera ko. Pera, Papa Dudut. Imagine that. Ang sakit, promise, at parang ginawang punching bag ang puso ko. Pero alam mo, hindi ako nagpatalo. Sabi ko sa sarili ko, Ika, hindi ka basura. You deserve better. Huwag kang magpapaloko sa mga kasinungalingan. Kaya kahit ang hirap ay binitawan ko siya. Pero eto to be super honest, minsan ay naisip ko pa rin si Nathaniel. Pero hindi na dahil mahal ko siya. Alam ko na tawag lang yon ang laman, kaya kailangan ko na siyang i-let go. Tapos isang araw habang mag-isa lamang akong nagmumuni-muni, ay naisip kong i-text si Elmer. Ang tagal na naming walang update pero ewan ko ba. Parang biglang gusto ko lang ng kausap kahit friend lang. So ayun, nag-message ako at medyo kabado pa nga ako kung mag-reply siya. Pero nag-reply agad siya. Parang walang nagbago, ang witty, ang daming sense at ang gaan ng vibe niya ang kausap. Nagkwento ko kay Elmer ng mga ganap ko pati na rin yung mga walang kwentang mga bagay. Pero alam mo, Papa Dudut, iba siya. Hindi tulad ni Nathaniel na parang ATM lang ang tingin sa akin, si Elmer ramdam ko na may malasakit siya. May effort talaga.
Nag-decide kaming magkita sa tabing dagat. Doon namin napag-usapan kung ano ba talaga ang meron o pwedeng meron sa amin. Papadudot kakaiba talaga siya. Ang saya ng simpleng moments namin. Parang may spark na hindi nawala kahit pa ang tagal na naming hindi nagkita, papadudot. Alam mo, next week nasa Manila na ako. Doon na talaga ang bagong chapter ng life ko. Ikaw, after a month, sunod ka ha? Oo naman, susunod ako. Pero syempre, may Japan moment muna ako kasama si Lola. Kailangan ko siyang samahan eh. Wow, ang sosyal. Ang yaman niyo talaga, no? Si Lola lang yon, hindi ako. Siyang mayaman. Ako pasabit lang sa biyaya. Pero kahit sabit, dugong mayaman ka pa rin. Nako, ikaw talaga. Pero ate, gusto ko mag-thank you. At gusto ko rin mag-sorry. Alam kong nasaktan talaga kita nun. Past is past, Elmer. Ang mahalaga, okay na tayo ngayon. Oo nga, pero gusto ko lang linawin. Hindi ko kinakalimutan yung mali ko. Accountability, ika nga. Kaya nga humihingi ako ng tunay na sorry sa'yo. Okay na ako. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin. Tsaka, diba sabi nila, time heals. Tapos na yun. Ay, ikaw talaga. Walang nagbabago. Na ano? Pangit. Maloko ka talaga. Pero, seriously ate, may gusto akong linawin. Parang serious na to ha. Ano na naman yan? Totoo to ha. Mahal pa rin kita. At hindi talaga yun nagbago kahit anong mangyari. Ang sakit din sa akin nung sinabi ko noon na tigilan mo na akong i-message. Pero natakot ako. Natakot ako na baka hindi mo kayanin. Mahal mo ko pero natakot ka. Hindi ko kakayanin. Hindi kita naiintindihan. Pero ito ha, totoo rin to. Mahal din kita, Elmer. Wow, ang sarap marinig nun. So, ibig sabihin ba nito, tayo na ulit? Depende. Kung hindi ka aalis bigla after 1 week at sabihan ako ng stop bothering me. Ay, grabe ka. Sorry na. Hindi na mangyayari yon, okay? Sorry, masyado ko nadala. Kanina ka pa sorry ng sorry. Okay lang naman. Ano ka ba? Gusto ko naman eh. Pero teka Elmer, ano nga yung sabi mong baka hindi ko kayanin? Medyo kinakabahan ako ha. Mukha lang akong walang sakit pero May sakit ka? May taning ka? loko ka, hindi ganon. May mild autism ako at ADHD. Ha? Seryoso ka? Pero alam mo hindi halata ah. Kasi nga mental condition naman siya. Mahirap pero wala na akong magagawa. Nandito na to. Nasa sistema ko na. Alam mo, hindi lahat ng laban kailangan mag-isa. Kung kaya mo akong mahalin sa imperfections ko, kaya ko ring mahalin yung lahat sa'yo. Elmer, hindi ka pabigat. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa talaga ako nakakasama ng matagal. Nako, baka mag-ibang tingin mo sa akin. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na ikaw lang ang nagpapalakas sa akin. Naiintindihan ko. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Hindi ko naman kinakailangan maging perpekto, di ba? Kaya ko namang suportahan ka. Gusto ko rin na mas maging buo ako. Tsaka ikaw din. Siguro magiging tama yung sinasabi nila na love will conquer all. Na makakayanan natin lahat. Na makakayanan ko kung ano man yung kondisyon mo. Pag-aaralan ko kung paano ka i-handle. Sana lang di mo ako iwan kahit gaano pa kabigat ang dala ko. Gusto ko talagang magtulungan tayo. Hindi kita iiwan, Elmer. Sigurado ako na kaya natin to. Basta magtulungan tayo, walang imposible. Salamat ate. Ay, bakit ate pa rin ang tawag mo sa akin? Huwag na yung ate! Anong gusto mo? Let me think. Dear na lang kaya? Wow, vintage vibes! Sige na nga, dear! Basta dear na tayo pagdating natin sa Manila, okay? Sige na nga, dear na! Isang buwan ang nakalipas mula nang umalis ako sa bayan namin ay sumunod naman agad si Elmer sa Manila.
E di ayun, nag-live-in na kami. Kinikilig pa rin ako kasi kasama ko siya araw-araw. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na yung kakaibang quirks niya. May mild autism ADHD episodes at bipolar tendencies pala siya. Sa isip ko ay carry ko to, love ko siya pinili ko to so laban lang. Pero papadudot, grabe ha. Ang mood swings ni Elmer ay parang weather sa Pilipinas. Hindi mo mahulaan. Minsan ang sweet-sweet niya, parang papi na gusto lang lambingin. Pero may days naman na parang wag mo siyang lalapitan, parang ibang tao na siya. Naguguluhan tuloy ako, like ano ba talaga tayo, Elmer? Kahit mga simpleng bagay nagiging komplikado. Ang sakit isipin na parang ako lang ang nagsisika para maging okay ang lahat. Pero alam mo, kahit na ganoon ay mahal ko pa rin siya. Ramdam ko na kailangan niya ako kaya sabi ko ay push mo yan, girl. Pahabaan ng pasensya para sa love. Bawat araw, self-pep talk ang peg ko. Kaya mo to, love mo siya. Tapos isang gabi habang tulog na kami, bigla akong nagtiri-eyed sa kakaisip. Hindi ko napigilan at hinalikan ko siya kasi feeling ko ay yun lang ang paraan para maramdaman niya na mahal ko siya at para maramdaman ko rin ulit yung Elmer na minahal ko. Ano ba? Anong ginagawa mo? Hinalikan lang kita. That's disgusting! Bitiwan mo ako! Hindi mo dapat ginawa yon. Alam mo dapat na mali yung ginawa mo. Sorry na. Pero ginagawa naman natin to noon na. Mag-iisang buwan na tayong nagsama dito sa Manila. Hindi mo na ako hinahalikan. Dati palagi mo naman tong ginagawa kapag nakikita tayo. Hindi ka makapaghintay? Alam mo namang marami akong iniisip. Marami akong problema. Gets ko naman. Namiss lang kita. Namiss ko yung kausap ko dati. Nagsasama nga tayo sa iisang bubong pero parang ang layo-layo mo naman. Parang may malaking harang na namamagitan sa atin. Gusto mo may mangyari sa atin. Sabi ko naman sa'yo na maghintay ka lang. Darating din tayo dyan. Hindi naman sa ganon. Nasasaktan lang ako because you're near yet so far. Pwede bang wag mong i-justify ang ginawa mo? Mali yun. Dahil walang consent yun. Ano pala tayo? Bakit tayo nagsasama sa iisang bubong? Alam mo, dear, naguguluhan ako. Hindi ko gusto ang ginawa mo. Kasi naman simula nung nandito na tayo sa Manila, I'm hoping that everything will be okay. Pangit ako, gwapo ka, oo, alam ko naman yun. Parang ang hirap sigurong paniwalaan na pwede tayo. Nagsimula na tayong bumuo ng buhay dito, di ba? Alam kong hindi perpekto pero hindi ba mahal mo naman ako? Hindi ko na alam kung pantasya lang ba itong lahat na nangyayaring ito. Hindi mo dapat sabihin yan. Hindi yan ang issue. Ang issue dito, hinalikan mo ako habang wala akong kaalam-alam. Tulog ako. Walang consent. Pero naghali ka na naman tayo before. Anong pinagkaiba nung ngayon? Kasi noon ginusto ko. Ngayon, pinagsamantalahan mo ako. Magkaiba ang ginusto at sa hindi. Ano? Hindi kita pinagsasamantalahan, ha? We're living together. Magkasama tayo sa isang bubong, ano ka ba? Bumubuo tayo ng buhay natin together. Nagmamahalan tayo. And I'm frustrated na hindi man lang kita makausap ng matino. Para bang ibang tao yung kaharap ko. Tama na. Matutulog na lang ako. Wag mo akong hawakan. Elmer? Diba sabi ko tumigil ka na? Walang patutunguhan yung mga sinasabi mo. So ano? Ano na ba talaga ako sa'yo? I'm sorry if I go beyond the boundary, ha? Patawarin mo ako kung niyakap kita, kung hinalikan kita. Patawarin mo ako kasi mahal kita eh. Sige na, matulog na tayo. Sandali. Gusto ko lang sabihin sa'yo na may trauma ako. Kasi may taong humalik at hinipuan ako noon sa lounge ng call center. It was traumatic. Parang feeling ko bumalik nang hinalikan mo ako nang hindi ko alam. Elmer? I'm sorry, ha? Hindi ko alam. I'm so sorry talaga.
Alam mo, Papa Dudut, naawa talaga ako kay Elmer. Naawa ako kasi alam kong nahihirapan siya. Pero inis na inis din ako sa sarili ko kasi parang hindi ko mapigilan ang mga impulsive moments ko. Pero paano ba? Mahal na mahal ko yung tao. Kaya kahit papaano ay hindi ko rin masisi ang sarili ko. Matapos yung pagsubok na yon ay natutunan ko na kahit na anong pagkakamali ay hindi yon magiging hadlang kung talagang tunay ang pagmamahal. Nagkapatawaran kami ni Elmer, Papa Dudut, at kahit gaano kahirap ay pinili ko siyang ipaglaban. Nagpakatibay ako lalo na dahil alam kong hindi madali ang relasyon namin. May bipolar disorder si Elmer at alam kong malaking adjustment yon para sa aming dalawa, Papa Dudut. Unti-unti ay natutunan naming iset yung boundaries namin. Mas naging klaro ang relasyon namin. At doon ko naramdaman na mahal niya talaga ako. Isang gabi, Papa Dudut, na pag-usapan namin na i-level up ang relasyon namin. Nagsiping kami, ginawa namin sa unang pagkakataon na ipaubaya namin ang aming mga sarili sa bawat isa. Naging iisa kaming dalawa, Papa Dudut. Ang saya ko kasi ginawa namin yon nang may pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Parang lahat ng doubts at fears ko noon ay nawala na. Hindi ko ipagkakaila, Papa Dudut, na minsan ay sobrang hirap din talaga. May mga araw na unpredictable ang mood niya. Pero sa kabila ng lahat ng kalituhan, isang bagay lang ang sigurado ako. Mahal ko po si Elmer at mahal niya ako. Alam kong hindi niya maitago ang kondisyon niya at aware din siya na minsan ay mahirap siyang pakisamahan. Pero ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko, Papa Dudut, ay yung tanggapin siya ng buong buo. Sa bawat episode niya, nandun ako. Nakaalalay at handang magtiis. Para sa akin, yun ang essence ng tunay na pagmamahal. Hindi perpekto, pero buo. Papa Dudut, parang araw-araw na lang yatang may tensyon sa pagitan namin ni Elmer. Magkasama nga kami sa isang bubong pero parang wala ng koneksyon. Ramdam ko na hindi lang siya malayo physically pero emotionally rin. Madalas kaming magkasakitan. Hindi man physically pero masakit pa rin sa damdamin. At sa tuwing ganito ay parang pareho na kaming napapagod. Kapag nararamdaman ko na parang inaatake niya ako sa mga salita niya ay hindi ko mapigilang maghanap ng paraan para makatakas. Kaya ayon, Papa Dudut, gumawa ako ng isang bagay na alam kong mali. Nag-text ako kay Nathaniel. Alam ko na kay Nathaniel ako makakahanap ng comfort. Na makakalimutan ko ang lahat ng sakit kahit saglit lang. At hindi lang yon, nagkita pa kami, Papa Dudut. Muntik na talaga akong magkamali. May pagkakataon na parang bumalik ang dati naming samahan. Yung nakaraan namin na puno ng init at tukso. His presence was tempting. Parang natatakam pa rin ako kay Nathaniel. Pero sa kabila ng lahat ng tukso, hindi ko tinuloy. Hindi ko rin maintindihan, Papa Dudut. Habang gustong-gusto ng katawan ko na magpatangay, nasa isip ko pa rin si Elmer na kahit gaano kahirap ang sitwasyon namin ay hindi ko siya kayang pagtaksilan. Hindi ko kayang sirain ang tiwala niya kahit na madalas na akong naguguluhan sa mga nangyayari sa relasyon namin. Kaya tumanggi ako makipagsiping kay Nathaniel, Papa Dudut. Alam kong tama iyong desisyon ko. Teka, wag! Mahal, bakit? Hindi tama to, Nathaniel. Mali to. Mali. Kaya nga tayo nagkita, di ba? Dahil sabi mo miss mo na ako. Ako rin, miss na rin kita. Pero mali pa rin. Hindi ko dapat ginagawa to. Ano sinasabi mong hindi mo dapat ginawa to? Text ka ng text sa akin. Nagpapakyut ka pa sa mga chat. Tapos ngayon mali na? Ano ba tingin mo sa akin, Nika? Laruan?
Nathaniel, I'm sorry. Pero nakukonsensya na ako eh. Hindi dapat ako pumunta dito. Konsensya? Huwag ka nga nagpapadikta dyan sa konsensya mo. Kaya mo bang tiisin yung nararamdaman mo? Kahit di mo aminin sa akin, kulang na kulang ka sa lambing. Ika, ibigay mo na sa sarili mo to. Alam kong gustong gusto mo rin naman to eh. No, wag! Tama na, ayoko na. Ayaw mo na? Ang bilis naman magbago ng isip mo. Ikaw ba bipolar o yung Elmer na yun? Kanina iba sinasabi ng mga mata mo. Ibang iba rin yung pinararamdam sa akin ng mga labi mo. Nasasabihin mo mali to? Ayos ka. Alam ko gusto mo to. Tama na. Mahal. Huwag mo akong tawaging mahal. Tigilan na natin to, Nathaniel. Hindi ko pwedeng gawin to kay Elmer. Hindi ko siya kayang lokohin. Mahal naman, nandito na tayo eh. Wala namang makakaalam. Sige, wag na nating ituloy. Magbibihis na ako. Pero bago ako magbihis, Ika, baka naman meron kang ekstrang pera. Lalapit muna sana ako sa'yo para manghiram. Oo, alam ko yung role ko. Alam ko na kapag matuloy itong pagkikita natin, bibigyan kita ng pera. Dahil yun lang naman ako sa'yo eh. Parang ATM. Ang sakit mo naman magsalita, Ika. Kani-kanina lang, hayok na hayok ka sa katawan ko eh. Gustong gusto mo magpakamot sa akin tapos biglang nagbago yung isip mo. Tumigil ka nga! Alam mo, Ika, hindi ako nagkamali. Ikaw ata talaga yung may sayad eh. Hindi si Elmer. Mas ikaw talaga yung may sakit. Mas ikaw yung bipolar. Wala kang karapatan na insultihin ako at si Elmer. Bakit? Masakit ang katotohanan? Ako alam ko ginagawa ko. Eh ikaw, alam mo ba? Pabago-bago ka ng isip. Ginagawa mo akong tanga. Huwag kang pa-victim dyan. Tuwing nag-aaway kayo ng Elmer na yon, hindi ba ako chinechat mo? Sabi mo makikipaghiwalay ka na sa kanya kasi hindi mo na siya kaya. Hindi mo na kayang tiisin yung mga pinag-aagawa niya. Sabi mo pa nga parang mababaliw ka na sa relasyon ninyo eh. Tumigil ka sabi eh. Hindi ako titigil. Sasabihin ko kung anong totoo. Minahal din naman kita eh. Pero nagkataon na mahirap ako eh. Kaya kailangan ko ng pera. Hindi ko gina-justify yung ginawa ko sa'yo. Alam kong mali yun. Na parang ang dating ginamit kita. Hinuthutang kita ng pera. Tsaka isa pa nagkaroon ako ng ibang babae. Mali rin yun. Hindi ko sinasadya yun. Pero ang totoo, mahal na talaga kita. Hulog na pala yung loob ko sa'yo. Huli ko na lang na-realize. Kaya nga nung sinabi mo sa akin na magkita tayo, hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon eh. Kasi nga, alam ko sa sarili ko na mahal kita. Na mahal kita talaga. Hindi yan totoo. Heto, ayan. Ayan ang pera. Tapos na to. Tama na. Ika naman. Huwag mo naman sabihin sa akin na hanggang dito na lang tayo. Nathaniel, buo na ang desisyon ko. Mahal ko si Elmer. At gusto kong suklian yon ng tiwala niya. Hindi ko siya lolokohin. Kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ng iba, wala akong pakialam. Siya lang ang paniniwalaan ko. Tsaka, sorry kung parang minamaliit kita ha. Pero sana matuto ka ring pahalagahan ng taong nagmahal sa'yo. Minahal kita noon, pero inabuso mo yun. Oo, medyo rough ang pagsasama namin ni Elmer dahil sa kondisyon niya. Pero alam namin na nagmamahalan kami. Okay. Edi good luck sa inyo. Good luck din sa'yo. Tsaka, wag mo na akong tatawagan. Kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Sige, kakalimutan na kita. Pero bago matapos to, gusto kong pakinggan mo tong sasabihin ko sa'yo. Nung nakipaghiwalay ka sa akin, na-realize ko na mali talaga ako. Na sinayang ko yung isang katulad mo. Sana talaga maging masaya ka sa pinili mo. Huwag ka mag-alala, Nathaniel. Handa ako. Handa akong alagaan ang relasyon namin ni Elmer. At willing akong pakisama ng pagiging bipolar niya. Alam ko malalagpasan namin to. Sabi nga namin sa isa't isa, forever kaming magsasama. Mahal ko si Elmer. Pero sa totoo lang minsan naiisip ko, paano na ako? Kaya ko bang ayusin lahat ng ito? Parang sa sobrang dami ng problema, nakakalimutan ko na rin kung paano ako dapat alagaan. Pero natutunan ko na may mga bagay talaga na worth fighting for.
Oo, mahirap kasi si Elmer may bipolar disorder at hindi biro ang epekto nito sa relasyon namin. Sa simula sabi ko ay kaya ko ba ito? Makakaya ko bang makisama sa ganitong sitwasyon? Napuno kami ng tampuhan, iyakan at minsan ay parang gusto ko nang sumuko. Pero naiisip ko rin na kung mahal mo ang isang tao ay gagawin mo ang lahat para intindihin siya. Kaya isang gabi ay habang nakatulog si Elmer sa kalagitnaan ng pag-aaway namin ay nag-research ako. Napagtanto ko na hindi ko kailangang solohin ito. Kaya't dinala ko si Elmer sa psychologist. Nakakatuwa kasi habang iniisip ko na para sa kanyang lahat ng ito, ako rin pala ang natulungan. Natutunan kong maging mas mahinahon. Natuto akong magtiyaga. Ang cute nga kasi si Elmer ay natuto rin siyang mag-adjust. Unti-unti niyang naintindihan ang sarili niya. Kahit may mga pagkakataon pa rin may mga episode si Elmer, mas nararamdaman ko na may pag-asa pa ang aming samahan. Hindi ko po ipinagpapalit ang mga moment na ito. At natutunan ko po na ang pagmamahal ay hindi palaging madali. Sa tulong ng psychologist, si Elmer ay mas naging bukas at handang makinig. At ako naman po ay natuto ng mga paraan kung paano maging mas matatag sa mga pagsubok. Kaya ko po sinasabi ito kasi gusto kong ipaalala sa lahat na mahalagang mental health. Hindi lang para kay Elmer kundi para rin sa akin. Sa bawat pagtanggap, sa bawat pag-unawa, mas lumalalim ang pagmamahala namin. At kahit na ano pang dumating, si Elmer pa rin ang pipiliin ko. Happy birthday! Salamat sa pa-cake mo, dear. Parang ang mahal nitong red velvet ah. Siyempre, mahal kita eh. Ikaw talaga. Pwede naman yung simple lang eh. Tayo lang naman kakain yan. Tsaka alam mo na, bawal. Okay, no comment na lang ako. Basta masaya ako to celebrate your birthday na magkasama tayo. Kasi Sorry na. sabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na yon. Ang importante, nabigay ko to sa birthday mo. Kaya sa birthday ko, surprise mo rin ako ha. Nako, ano pa bang wala sa'yo? May career ka naman. Tsaka meron kang, alam mo na, ako. Pera! Maraming pera! Dapat lang talaga maraming pera, no? Basta, magtatrabaho tayo para marami tayong savings. Para makagawa na tayo ng sarili nating bahay. Kahit maliit lang at madaling linisan. Alam mo, sobrang happy ako kasi minahal mo ko. Alam mo, dear, kung masaya ka, mas lalong masaya ako na minahal mo ko. Biruin mo, natiis mo ko. Bihira na rin makahanap ng ganun. At ang swerte ko kasi nahanap kita. Worth the tiis ka naman kasi. Tsaka pinakita mo sa akin na wala kang ibang hangad kundi ang mahalin ako, mapasaya ako, ganun. Salamat pala, dear, kasi pinilit mo akong magpunta sa psychiatrist. Dati kasi parang wala akong tiwala eh. Feeling ko kasi ginagaslight lang ako. Pero dahil nandyan ka, naging panatag ako. Ang importante, okay na tayo. Iniisip na lang natin yung financial security natin. Alam mo, ayoko na maging bipolar ang laman ng wallet natin. Kapag nandito tayo sa Pinas, yan talagang pinagbawal na teknik. Ang mawala ng laman ng wallet. Kaya nga go, 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 work lang tayo. Pero inaalagaan naman natin ang health natin. Mahal magpagamot kapag nagkasakit. Siyempre naman. Basta sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Kasi tinanggap mo ako kahit bipolar ako, may ADHD, mild lang naman pero kapag may episodes, pagpasensyahan mo na lang talaga ha. Nakokontrol ko na siya, hindi ba? Nag-improve na ako simula nang dinala mo ako sa doktor. Oo naman. Sobrang laki kaya ng improvement mo. At mas lalo ko pang naramdaman ang pagmamahal mo. Kasi never ever kang nag-ask sa akin ng kapalit. Nako, kakain na tayo nitong cake. Ay, teka. Ako na lang ang mag-slice. Konti lang kakainin mo nito ha. Mahirap na. Alam ko, basta konti lang talagang kakainin ko. Hindi po madali ang lahat, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok ay natutunan ko kung paano magpasensya at umunawa sa mga bagay-bagay. Sa pagsasama namin ni Elmer ay masaya akong sabihin na pareho kaming nagtutulungan
sa bawat takbang ng aming buhay. Sa amin pong kondo, hati kami sa lahat ng gastusin at syempre nagtutulungan kami sa mga pangarap namin para sa hinaharap. Hindi ko po kayang ilarawan kung gaano kalaki ang pagbabago na nararamdaman ko mula nang magkasama kaming dalawa. Lalo na nang kumonsulta si Elmer sa psychologist. Hindi lang siya nagbigay ng emosyonal na suporta kundi pinaramdam niya rin sa akin na maganda ko. Hindi lang sa panlabas kundi lalo na sa aking puso. Natutunan ko rin pong mahalin siya ng mas malalim at intindihin ang kanyang kalusugan. Pati na rin sa mental health niya. Dahil sa kanya ay naging mas mabuting tao ako, Papa Dudut. Ngunit hindi ko po maitatanggi na may mga pagkakataong nahihirapan pa rin po ako. Hindi ko po agad naintindihan ang bipolar disorder ni Elmer. Grabe po ang adjustment na kailangan ko. At minsan, ang mga mood swings niya ay mahirap pakisamahan. Kaya nagkakaroon kami ng tensyon. Pero sa mga ganong pagkakataon ay pinipilit ko pong intindihin siya. At natutunan ko rin na hindi ko dapat gawing responsibilidad ang pagpapasaya sa kanya. Kailangan ko rin pong magpatawad sa sarili ko at matutunan kung paano maging matatag para sa kanya. Ngayon po ay nagawa ko na pong yakapin ang lahat ng aspeto ni Elmer, pati ang bipolar side niya. Sabi ko nga ay pahabain ko pa ang PC ko para sa kanya. At sana po sa tulong ng pagmamahal namin ay magtulungan kami para mapanatili ang magandang relasyon. Umaasa po akong mabibigyan kami ng lakas at magandang kalusugan para magpatuloy ang aming pagmamahalan at maging normal ang aming pagsasama sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na maibahagi ang aming kwento. Sana po'y magbigay gabay ito sa mga taong may katulad ko na pinagdadaanan at matutunan nilang mag-intindi sa mga tulad ni Elmer. Gusto ko pong makita ng lahat na sa kabila ng mga pagsubok ay may pag-asa pa rin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ika. Sa totoo lang, ang mga taong may bipolar disorder ay hindi iba sa atin. May mga pangarap, may nararamdaman at may mga laban din na kailangang pagdaanan. Hindi madali ang kanilang pinagdadaanan. At tulad natin, sila rin ay nangangailangan ng pagmamahal, pag-aalaga at respeto. Hindi biro ang bawat araw na sinusuong nila, lalo na kapag ang kanilang emosyon ay mabilis magbago. Kaya't sa halip na husgahan, sana ay matutunan natin silang tanggapin at unawain. Ang mga taong may bipolar disorder ay may kakayahan ding magmahal. Tulad ng ibang relasyon, kailangan nilang matutunan kung paano maging responsable sa partner. Ang kailangan nila ay suporta, hindi panghuhusga. At ang pagkakataon na maging mabuting tao at partner. Sa bawat relasyon, mahalaga ang komunikasyon, pangunawa at pasensya. Kung may taong may bipolar disorder sa inyong buhay, tandaan na may mga pagkakataong mahirap silang kontrolin, pero hindi ito nangangahulugang hindi sila karapat-dapat sa pagmamahal. Sa halip ay bigyan natin sila ng espasyo at pagkakataon na ipakita ang kanilang kakayahan na magtaguyod ng isang malusog at matatag na relasyon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.